Sa bingit ng pagkalipol ng sangkatauhan at dahil sa paglitaw ng mga halimaw, isang salamangkero ang lumitaw upang iligtas ang kanyang lahi mula sa kaguluhang ito. Partikular siyang gumamit ng mahika na may kapalit na mismong lakas ng kanyang buhay na tinatawag na itim na mahika. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, kaya niyang tawagin ang isang hukbo ng mga patay. At sa huli, ang ganitong uri ng itim na mahika ang ginamit upang iligtas ang sangkatauhan mula sa mismong kadiliman. Sa gitna ng krisis na iyon, siya ang naging dahilan kung bakit lahat ay naligtas, ngunit ang kanyang katapusan ay masaklap. Gayunpaman, bago siya namatay, nag-iwan ang bayani ng isang huling pangungusap, at kung isasalin ang sinabi ng salamangkero, ang kanyang sumparaw ang magbabago sa mundong ito. Ngunit matapos mawala ang bayani, ang mundo ay pumasok sa isang panahon ng kapayapaang hindi pa kailanman naranasan. Pagkatapos, 100 taon ang lumipas sa nayon ng Flos, bumubuhos ang umagang ulan sa mga namumukadkad na mirasol. Samantala, tinatanong ng pangunahing tauhan ng ating kwento kung ano ang ginagawa ni Violet sa kanyang bahay. Sagot ng dalaga, dinadala lang daw niya ang mga bulaklak. Pero ang talagang gusto ng batang lalaki ay malaman kung bakit niya dinidiligan ang kanyang mukha. Maya-maya, sa parehong nayon, habang naglalaro ang mga bata at naglalakad ang mga tao sa tabi ng mga di pangkaraniwang nilalang. Sa isang bar, may isang blonding batang lalaki na umu-order ng pagkain, habang ang lahat ay tumitigil sa ginagawa para lang hangaan siya. Hindi nagtagal, inihatid ng may-ari ng tavern ang order, at nang tanungin kung pasok ba sa panlasa ni Ginoong Lewis, sumagot itong. Sa pagkakaalam, tinanong ng tagasilbi kung narinig na ba ng pangunahing tauhan ang chismis na may problema sa susunod na nayon dahil sa isang epidemya, at iniisip ng kalbong empleyado na baka yon ang dahilan kung bakit hindi makontak ng kanyang kaibigan. Kaya naman, ang pumasok sa isipan ng tagasilbi ay ito raw ay epekto ng sumpa ng bayani na hindi sinang-ayunan ni Lewis. Kahit ganoon, nagkomento ang kalbong lalaki na kakaiba ang pakiramdam sa lugar na ito ngayon. Ang tawag niya rito ay epidemya ng pag-ibig dahil sa presensya ni Ginoong Luroon. Si Lois naman ay nakaramdam ng pagkapahiya, kaya nagsimulang umalis ang kalbong lalaki habang humihingi ng paumanhin. Sa wakas, naiwan mag-isa ang pangunahing tauhan at na-enjoy ang kanyang pagkain. Pero gaya ng dati, panandalian lang ang kapayapaan at naistorbo ang bayani ng isang elf na nagtanong kung may kasama ba siyang iba. May ngiti sa labi, ipinaliwanag ng elf na wala naman daw mahalaga, pero sinabi niyang may isang babae mula sa kanilang guild na may gusto raw kay Lois. At ang babaeng ito, partikular, ay hindi pa kailanman nagsabi ng ganoon sa kahit sino. Dahil doon, tinanong ng elf kung interesado si Lois na sumama sa kanilang grupo para uminom o kumain. Pero sa hindi inaasahang paraan, tinanong ng pangunahing tauhan kung magkano ang ibabayad sa kanya. Ibinunyag niyang binabayaran siya para kumain doon, kaya tinanong niya ulit kung magkano ang bayad. At may kaakit-akit na ekspresyon, tinanong niya kung naisip na ba ng dalaga kung gaano kahirap ang ganitong mga sitwasyon para sa kanya. Sa kabila ng kayabangan, ang malaanghel na aura na ito ay nagdudulot ng isang uri ng kaaya-ayang pagtanggi. At sa huli, ang elf ang nakaramdam ng hiya dahil sa pag-isip na makipag-usap sa isang taong malayo sa kanyang mundo. Kaya't hindi na siya nagdalawang isip bago tumakbong palayo. Bumalik si Lois sa pagkain habang nagtataka kung may nakikinig sa kanya. Sa kasamaang palad, naniniwala siyang wala siyang magawa dahil ang pagbibigay ng puwang sa damdamin ng iba ay minsan nang nagdulot ng problema noon. Gayunman, sa kaibuturan, gustong-gusto pa rin ni Lois ang pakiramdam ng hinahangaan dahil sa kanyang kagandahan. Palagi, gustong malaman ng mga tao kung saan siya pupunta, ano ang kinakain niya, at syempre, kung anong damit ang suot niya bawat araw. Gusto nilang subaybayan ang bawat galaw ng batang lalaki na parang isa siyang tunay na influencer. At natural, ang labis na pagkahumaling na ito ay nagtutulak sa mga tao na ipahiya ang sarili nila para lang sa kahit maliit na interaksyon. Tulad ng isang lalaki na lumuhod at umiyak para lang makipagkamay sa kanya. Sa huli, talagang napaka-interesante ng ganitong buhay para sa bata. Biglang lumapit muli ang parehong dalaga kanina at binati ang pangunahing tauhan, sabay tanong kung totoo bang God of Beauty ang palayaw niya. Ikinumpisan ng dalaga na nalaman niyang gumawa raw ng mga kahangalan si Lois tulad ng pagtanggi sa paanyaya mula sa Imperial City dahil lang sa itsura niya, pero para sa kanya, mas lalo lang daw itong naging kaakit-akit. Sa anumang kaso, hiniling ng dalaga na kalimutan na ang nangyari kanina at mag-usap na lang sila ng maayos. Ngunit tinanong siya ng pangunahing tauhan kung sino siya. At kung gusto rin daw nitong makipagkamay, sinabi ni Lois na bumalik na lang sa ibang araw dahil nakakapagod iyon. Nanginig sa galit ang dalaga, iniisip na hinding-hindi niya ito malilimutan, at nagsimulang tumawa ng walang kontrol. Ngunit agad na nanaig ang galit, kaya binunot niya ang kanyang espada. Sumigaw siya, tinawag ang lalaki na basura at tinanong kung gusto na ba talaga nitong mamatay. Ngunit sa sandaling iyon, isang dambuhalang tagahanga ang humarang sa harapan niya, sabay sabing siya lang ang pwedeng humawak kay Lois, na agad namang nagpatigil sa adventurer.
Kaya inutusan ng halimaw na tagahanga ang mga tao na huwag nang gambalain ang kanyang mahal at pinakalat ang grupo. Habang lumalayo ang pangunahing tauhan, pinanghawakan ng adventurer ang galit na iyon, kasabay ng paniniwalang kung hindi siya ang makakakuha kay Lois, wala nang iba pa. Makalipas ang ilang sandali, sa gabi na, may dalawang misteryosong tao na lumapit sa bahay ng binata. Sumilip sila sa bintana, at kahit inamin nilang gwapo si Lois, naniniwala pa rin silang mas maganda sila. Na malinaw na isang ilusyon, pero binago nila ang usapan at nagtanong kung magkakakadate ba sila kapag pinatay nila si Lois. At ang adventurer mula kanina ay napilitang sumang-ayon kahit na alam niyang kasinungalingan ito. Tinanong naman ng elf kung kailangan ba talagang umabot sa ganito at sumang-ayon din ang isa pang dalaga sa grupo. Ngunit itinulak lang sila ng leader at sinabihang tumabi dahil desidido na siyang sirain si Lois kung hindi siya ang makakakuha sa kanya. Sa kahit anong kaso, umiti siya habang humaharap, sabay utos na tapusin na ito agad. Pero bigla siyang nataranta nang makita ang mga tauhan niyang nakahandusay sa lupa. At nang makarinig siya ng ingay sa likuran, natagpuan niyang ganoon na rin ang sinapit ng kanyang mga kasama. Sa wakas, lumitaw ang may kagagawa nito sa gilid ng adventurer habang may hawak na patalim, sabay tanong kung siya ba ang utak ng lahat. Habang mabilis ang tibok ng kanyang puso, humanga ang dalaga sa bilis ng taong ito. At dahil may ganitong klaseng tao sa harap niya, tinanong niya kung sino ito, hanggang sa mas lalo siyang mangamba nang ma-realize niyang si Violet ang kaharap niya. Sa isang mapanlinlang na paraan, nagtanong ang adventurer kung bakit siya tinatakot. Pero inihagis ni Violet ang sumalakay at binalaan ito nang may malamig na ekspresyon na ang mga bulaklak ay nilikha lang upang pagmasdan. Kaya't hindi mapapatawad ang sinumang susubok pumitas mula sa lupa. Sa huli, pinayuhan ni Violet ang adventurer na sa susunod na buhay na lang siya tumingin. Kasunod nito ang isang sigaw, pero dahil karaniwan na yon, ni hindi man lang nagising si Lois. Ilang oras ang lumipas, dumating ang umaga sa lungsod gaya ng dati. At nang lumabas ng bahay ang pangunahing tauhan, binati niya si Violet. Tinawag niya ang pansin nito sa pamamagitan ng pagtatanong kung hindi pa ba niya nadiligan ang mga bulaklak kahapon. Dahilan ng dalaga, halos tuyo na raw ang mga ito kagabi. Sa pagkakataong iyon, tinanong ni Violet kung kailan siya bababa sa nayon dahil nauubos na ang pera nila. At dahil nababato na siya, iminungkahi ng dalaga na magtrabaho siya bilang libangan, pero tumanggi si Lois dahil ang gusto lang niya ay mamuhay ng tahimik at hindi mag-alala sa anupaman. Sa huli, inakala niyang ang buhay niya ay magiging puro kasiyahan lang, pero makalipas ang isang buwan, may nangyari. Pinagsisihan niyang bumaba pa siya sa nayon, kahit sandali lang. Maaaring iyon niya ang epidemya na binanggit noon ng may-ari ng restaurant. At bilang isang normal na tao, hindi napigilan ng pangunahing tauhan na mahawa rin. Si Violet naman ay nanatili sa tabi ng kama ng binata sa buong panahon, umiiyak habang pinagmamasdan ang kanyang kalagayan. Ngunit hindi ganap na malungkot si Lois dahil mamamatay raw siya sa kanyang kasagsagan at may maraming magagandang alaala. O kaya iyon lang ang pinipilit niyang paniwalaan dahil sa huling segundo, napaiyak siya habang inaamin na ayaw pa niyang mamatay. At habang sumisigaw si Violet sa tabi niya sa pag-aalala, hinihiling na imulat niya ang mga mata, pumanaw si Lois. Ngunit makalipas ang ilang sandali, isang kakayahang tinatawag na death resistance mula sa lahi ng itim na mahika ang na-activate. Kaya sa isang karaniwang gabi, nagising ang pangunahing tauhan sa isang gubat, habang iniisip pa rin kung nananaginip lang ba siya. Hindi makapaniwalang inakala niyang panaginip lang ang lahat ng iyon. Nagpasya lang siyang tingnan ang kanyang gwapong mukha matapos ang napakagandang tulog. Pero mas malalim na ngayon ang kanyang mga mata at mas maputla ang kanyang mukha kaysa dati. Pagkaraan ng ilang segundong pagninilay, nagtanong si Lois kung ano ba ang nangyayari sa kanya. At nang mapagtanto niyang isa na siyang nakakatakot na kalansay, agad siyang napaluhod sa lupa. Isang level isa skeleton soldier na may titulong bastard at minimal stats. Sa isang malayong lugar, may 486 rank at mga kabalyero na sumama sa isang ekspedisyon upang sakupin ang isang dungsyon. Ngunit sa huli, 100% sa kanila ay nalipol ng mga panganib sa lugar. Iyon ay dahil ang boss ng dungsyon na ito ay isa na kahit mga ranks adventurer ay hirap harapin. Ito ang Panginoon ng mga anino at itim na dragon na si Atrox. O kahit paano, iyon ang narinig ng isang palaboy na kabalyero noong araw na yon. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nang makaharap ni Lois ang halimaw na ito, umibig ito sa binata. At nang tanungin ng pangunahing tauhan kung ganoon ba siya kamahal ng halimaw, malinaw ang kumpirmasyong sagot. Sa gulat ng mga sundalo, ang itim na dragon ay nagpagulong-gulong pa sa likod nito. Kaya nang makita yon, may isang adventurer na nagkomento na talagang sulit ang bawat sentimo sa binata. Inakala ng pinuno ng guild na imposibleng mangyari ito, pero pati dragon ay nahulog sa alindog ni Lois. At sa loob ng 30 taon bilang mangangaso, ni minsan ay hindi pa niya nakita ang ganoon.
Alam ng leader na kahit ang pinakamataas na antas ng mahika ay hindi kayang pasukuin ang dragong iyon, kaya malinaw na ang nangyayari ay isang bagay na mas marangal at mas makapangyarihan pa kaysa sa mahika. Ito ang epekto ng labis na kagandahan, at dahil nangyayari ito base lamang sa itsura, medyo nakapanghihina ng loob para sa mga mandirigma. Sa katunayan, ang pagiging gwapo ay isang napakalaking bentahe, at para makatanggap ng sweldo ng isang S-class na bayarang sundalo, ang kailangan lang gawin ng binata ay ipakita ang kanyang mukha. Sa ganitong itsura, madali siyang makakamit ng kayamanan at karangalan anumang oras. Kaya ngayon, nagmumuni-muni ang ating bayani sa lahat ng kanyang nawala, habang nakakaramdam ng matinding panghihina. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga goblin, at tinanong ng leader kung sino sa tingin ng kalansay ang sarili nito para pumasok sa kanilang teritoryo. Dagdag pa roon, sinabi niyang mukhang kasuklam-suklam ang skeleton, sabay dura mismo sa noo ni Lois. Natural, tumakbo ang pangunahing tauhan sa takot habang iniisip na isa lang itong panaginip. Dapat wala namang goblin doon dahil sa mga dungsyon lang sila makikita. Ngunit sa sandaling iyon, huminto siya sa pagtakbo dahil naalala niyang hindi iyon ang ugaling nararapat para sa dakilang Lois. Kaya't idineklara niyang hindi siya susuko sa ganitong bagay, sabay harap at sinabing kakayanin niya ito kahit papaano. Pero sa akala niyang madali lang harapin ang isa o dalawa, bigla siyang tinamaan sa bungo ng pamalo ng isa sa mga halimaw. Nagkaroon ng butas ang kanyang bungo, at habang binubugbog, naalala ng pangunahing tauhan na sa totoo lang, ni minsan ay hindi pa siya lumaban sa buong buhay niya. Sa huli, ang dakilang Lois ay pinagtulungan lang ng mga hamak na goblin. Noong nakaraan, minsan na niyang nakaharap ang mga halimaw na ito, pero pinanatili niyang kumpiyansa ang ekspresyon at napatigil ang mga ito sa takot. Pagkatapos ng lahat, wala naman sila kundi mga simpleng low-level na halimaw. Ganoon ang kanyang pamumuhay noon, pero sa kanyang bagong buhay, ang realidad ay siya ngayon ang niyuyurakan ng mga munting halimaw. Iyon ay hanggang sa biglang may tumamang projectile sa napakabilis na bilis at tinamaan ang umatake. Isang taong nakasuot ng makapangyarihang baluti ang tumalon sa pangalawa at tinapos din ito. Samantala, si Lois ay nanatiling nakahiga sa lupa, hindi gumagalaw. Sa kabutihang palad, sa paningin ng mga adventurer, inakala nilang isa lang siyang kalansay ng taong kinain ng mga halimaw. Kaya nagdasal ang cleric para sa kanyang kaluluwa, pero ang totoo, hindi lang talaga makagalaw ang binata. Sa isang punto, tumayo ang bayani at nagpasalamat sa kanilang tulong. At dahil sa kanyang nakaraang buhay, inalok niya ang mga ito na kumain bilang gantimpala. Pero dahil sa nakakatakot niyang itsura, agad na tinadyakan ang kanyang ulo at naputol ito sa isang iglap. Siyempre, inakala agad ng mga adventurer na ang isang nagsasalitang kalansay ay isang demonyo. Sa pagitan ng mga halimaw at tao, sinusubukan na ngayong unawain ni Lois kung paano siya napunta sa ganitong kalagayan, at sa anumang kaso, nagpasya siyang umuwi. Palapit na sa dapit hapon, dumating ang binata sa nayon, pero iba na ang sitwasyon kumpara noon. Maaaring dahil sa salot, o dahil ito ay isang panaginip, lahat ay wasak, pero hindi pa rin niya maintindihan kung bakit pati ang mga bulaklak ay nalalanta. Sa kahit anong kaso, mukhang buo pa ang bahay ni Violet, kaya nagpasya ang binata na pumunta roon upang tingnan ito ng mas malapitan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bukas ang pintuan, pero base sa mga bote sa sahig, naniniwala si Lois na hindi kay Violet ang mga ito, dahil hindi naman siya umiinom. At tungkol nga sa kanya, sa sandaling makita niya ang isang kalansay na sumasalakay, agad niyang sinaksak ito ng kanyang espada. Sa katunayan, sa hindi malamang dahilan, siya pala ang uminom ng lahat ng boteng iyon. At habang tinatadyakan ng dalaga ang mukha ng pangunahing tauhan, naisip niyang basag na basag ang estado nito. Hindi na iwasan, napalipad siya papunta sa dingding at nabunot ang isa niyang butong braso at tumilapon kung saan. Sa kung anong dahilan, sobrang sama ng loob ni Violet habang wala siya. Kahit ganoon, nakiusap ang pangunahing tauhan na maghintay siya habang papalapit ito. Bigla na lang nawala si Violet at muling lumitaw sa likuran ng binata, sabay tanong kung sino siya. Para sa kanya, nakapagtataka na may halimaw na umaasta bilang tao at nagkukunwaring kilala siya. Kaya't nang hindi na nag-isip, sumagot ang pangunahing tauhan na siya si Lois, na tiyak na tumama sa damdamin ng dalaga. Ang totoo, hindi rin niya alam kung bakit siya naging isang kalansay. Pero sa sandaling iyon, binagsak siya ng buong lakas sa lupa ng dati niyang kasama, at matinding sakit ang naramdaman niya. Pagkatapos ay hinawakan ng dalaga ang bungo ng skeleton, at naghanda ng isang atake para tuluyan na siyang tapusin. Mas galit si Violet ngayon kaysa dati, dahil may halimaw na sumusubok gayahin ang isang taong kilala niya. Pero paulit-ulit na iginigiit ng pangunahing tauhan na nagsasabi siya ng totoo. Hindi na maiwasan, lumalapit na ang kutsilyo at tila malapit na ang pangalawang kamatayan ni Lois. Ngunit sa mismong sandali bago siya mamatay, sumigaw siya tungkol sa mga bulaklak. Noong nakaraan, ang pinakapangkaraniwang libangan ng dalaga ay ang pagdidilig ng mga halaman at paminsan-minsan si Lois.
Isang araw, tinanong ng pangunahing tauhan kung bakit niya siya tinatawag na bulaklak, at ang sagot ng dalaga, si Lois daw ay kasing ganda ng isang bulaklak. Kaya sa huli, napilitan siyang tanggapin na hindi naman pala ganoon kasama ang palayaw. Bumalik sa kasalukuyan, biglang bumagsak ang ilang patak ng tubig sa mukha ng binata, kasunod ang pagkahulog ng kutsilyo sa tabi niya. Dahil matapos marinig ang pahayag na iyon, nagsimulang umiyak ang dalaga. Halos lunurin ang kanyang emosyon, tinanong niya kung si Lois ba talaga ito. Hanggang sa niyakap niya ito, at inamin na sobra niya itong namiss. Makalipas ang ilang sandali, nang mag-uumaga na, ipinaliwanag ng dalaga na patay na si Lois sa loob ng 1 taon, at marami na raw ang nangyari na ikinagulat ng binata. Sa kahit anong kaso, tinanong ng pangunahing tauhan kung bakit sila nakatalikod sa isa't isa habang nakaupo. Sumagot si Violet na nasasanay pa raw siya, na lalong nagparamdam ng pagkailang kay Lois. Gayunpaman, sinabi ng dalaga na may lumitaw na demonyo, kaya napunta roon ang usapan. Ayon sa sabi-sabi, nagsimula ang isang digmaan dahil sa mga demonyo at may ilang kaharian na ang nabura. Ngunit hindi niya kayang iwan ang lugar na punang alaala. Sa kabuuan, iyon daw ang mga nangyari bago siya dumating, kaya raw may mga goblin sa paligid. Matapos pag-isipan ng lahat, tinawag ng pangunahing tauhan ang dalaga at tinanong kung may pag-asa bang maibalik ang dati nilang samahan. Pagkatapos, sa hindi inaasahang paraan, masaya siyang sinabi kay Lois na huwag mag-alala, alam daw niya kung paano maibabalik ang orihinal nitong mukha. Kaya makalipas ang ilang sandali, nagtagpo ang dalawa sa tuktok ng bundok, sa tabi ng isang kubo. Desidido si Lois na gawin ang lahat para makabalik sa dati niyang katawan, at sa paglalakbay na ito, maaaring malagay sa panganib si Violet, kaya tinanong niya kung sasama pa rin ba ito sa kanya. Nang hindi na kailangang mag-isip, sumagot ang dalaga dahil trabaho raw niya ang pagdidilig ng mga bulaklak. Wala nang dapat pag-usapan pa, nagsimula na ang paglalakbay ng dalawa para mabawi ang kagandahan ni Lois. Sa mundong ito, may isang regeneration potion na muling bumubuo ng laman sa isang iglap, at upang malikha ito, kailangan mong magtipon ng pulang paa ng gagambang bundok, buntot ng asul na butiki, at kaunting dugo ng berdeng usa. At sa huli, ang huling sangkap na kailangan ay naroon na sa harap ng pangunahing tauhan, ang Panginoon ng Lawa na si Leviathan. Kaya tinawag ng bayani ang halimaw sa isang labanan nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Siyempre, nainis ang halimaw sa kapal ng mukha ng pangit na kalansay na ito. At higit pa roon, nabahala ito dahil mukhang isang kalansay na pwedeng mabasag anumang oras. Kaya nag-alinlangan si Leviathan, iniisip kung may pinaplano ba ang kalaban. Doon tinanong ni Lois, may halong panunukso, kung natatakot ba ang halimaw. At sa huli, nilamon ng galit ang Panginoon ng Lawa at sumugod kay Lois, gaya ng inaasahan. Pagkatapos ng kaunting pagtakbo, sumigaw si Lois kay Violet na magpakita na. Sa mismong sandaling ibinigay ang utos, lumitaw ang dalaga mula sa itaas ng halimaw, handa na ang kanyang mga kutsilyo para umatake. Ang Leviathan ay nagkaroon na lang ng ilang segundo upang ma-realize kung paanong nailigaw ito bago nito tuluyang matanggap ang kamatayan sa isang malupit na atake. Ilang sandali pa, nagsama na ang magkasama, hawak na ang lahat ng sangkap na inilagay na sa bote. Ngayon, handa na ang regeneration potion, isang bagay na pinagpala ng isang anghel. At sa hindi kapanipaniwalang paraan, gumagana lamang ito sa isang lugar kung saan namumulaklak ang mga cherry blossom. Hindi na nagsayang ng oras ang bayani at nagpasya siyang subukan na ito, pero agad siyang pinigilan ng dalaga. Upang makasiguro na walang mali, gumawa siya ng maliit na hiwa sa kanyang kamay at ipinaliwanag na siya muna ang magte-test nito. Sa isang patak lang ng potion, isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw, kasabay ng pagbaba ng isang tunay na anghel na pinagpala ang kamay ng dalaga, na labis na ikinagulat ng pangunahing tauhan. Sa ganung kaso, iniabot na ngayon ni Violet ang potion sa kanyang kasama upang ito naman ang subukan, bagay na ikinalalim ng pag-isip ni Lois. Naramdaman niyang kailangan niyang magsalita, kaya tinawag niya ang dalaga. At marahil, sa kauna-unahang pagkakataon, inamin niya na kung wala ito, wala rin siya, kaya nagpasalamat siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Binuksan ni Lois ang selyo ng potion at itinaas ito sa ibabaw ng kanyang ulo. Para sa kanya, matatapos na ang lahat ng pagdurusa ng pagiging pangit. Lahat ng paghihirap ng isang abang buhay na naranasan niya, kahit panandalian lamang. Kaya't napaluha rin si Lois habang binabasag ang sisidlan, dahil kung maaari lang siyang bumalik sa nakaraan, hindi na sana siya naging kasing liit ng dating siya. Nagsimula nang tumalab ang epekto sa pangunahing tauhan, pero sa hindi inaasahang pangyayari, natunaw ang kanyang braso sa lupa na parang nalusaw sa asido, dahilan para lubhang mag-alala si Violet. Natural lang na hindi maintindihan ni Lois kung ano ang nangyayari, kaya lumipas pa ang kaunting oras bago naging malinaw ang lahat. Pagkatapos nyon, hindi na alam ni Violet ang sasabihin, dahil hindi na tumitigil si Lois sa pagbabang ng ulo sa lupa, kahit paulit-ulit na siyang pinapakalma ng dalaga. Si Lois naman ay nagtanong kung dapat ba talaga siyang kumalma, gayong imposibleng mangyari iyon kung hindi na siya makakabalik sa dati niyang anyo.
Tinanong niya kung kailangan ba talaga niyang mabuhay ng ganito habang buhay kung hindi siya maaaring ma-regenerate. Pagkatapos ay sumigaw si Lois, tinatanong kung talagang may nagawa ba siyang mali, at nawalan ng lakas ng tuluyang tanggapin na hindi na siya makakabalik. Sa puntong iyon, naniwala rin siyang wala na siyang dahilan para mabuhay at naisipang tapusin na lang ang lahat doon. Natural, labis ang naramdaman ni Violet na paghihirap dahil sa kawalan niya ng magawa para tulungan ang kanyang kasama, kaya pilit niyang pinaniwala si Lois na may iba pang paraan. Ngunit naputol ang kanilang pag-uusap sa pagdating ng isang misteryosong nilalang na nagtaas ng alikabok kasabay ng isang pagsabog. Dahil doon, mabilis na tumayo si Violet sa harap ng binata upang protektahan siya, sabay sabing tumakbo ito ng mabilis hanggat maaari. Dahil ang nasa harap nila ay may sungay, pulang buhok, pulang mga mata, at matutulis na ngipin. Kaya't sa ganung presensya, wala na siyang duda, ang nilalang na ito ang tunay na reyna ng mga demonyo. Muli, inutusan ni Violet ang binata na tumakbo, sabay sabing bibili siya ng oras. Ngunit ang ginawa ng pangunahing tauhan ay humingi ng isang pabor, dahil bilang reyna ng mga demonyo, tiyak na malakas siya. At ang hiling niya, tapusin na raw ang abang niyang buhay. Para sa isang demonyo, kakaibang karanasan ang hingan ng katapusan ng isang taong patay na. Pero ang pinakakakaiba sa lahat, sa sandaling ito, si Lois ay nasa estado ng kalahating buhay, kalahating patay. Sa kahit anong kaso, sinabi ng demonyo na tutuparin niya ang kahilingan nito, at agad namang tinanggap ni Lois ang kanyang kapalaran. Dahil sa isip niya, kung hindi na siya makakabalik, mas mabuting matapos na lang ito ngayon. Gayunpaman, si Violet ay hindi kailanman papayag na hayaan ang kanyang kasama na magpakamatay ng ganoon lang. At kahit hindi niya inalam kung anong gusto ni Lois, basta na lang niya itong itinulak palayo. Sabay ngiti, sinabi niyang manatili itong buhay at huwag kalimutan na hanggang ngayon, may mga taong nais pa rin siyang protektahan. Sa ganitong paraan, humarap si Violet sa reyna ng mga demonyo, at ang sagupaan ng dalawa ay hindi na maiiwasan. Agad na kumilos ang dalaga, mabilis na inatake ang katawan ng reyna gamit ang mga sunod-sunod na hiwa. At kahit mababaw lang ang mga sugat, tunay itong nakasakit sa kalaban, dahilan para bigla siyang humakbang ng may lakas sa lupa. Habang tinitingnan ang kanyang sugat, biglang nabalot ng matapat na tawa ang mukha ng reyna na agad ding nauwi sa isang desperadong halakhak. Dahil nasugatan siya, pumayag ang demonyo na harapin ng maayos ang dalaga, sabay activate ng Eye of Lucifer. Kaya tumaas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, pati na rin ang bilis na agad napansin ni Violet. Sa simula, balak sana ni Violet na depensahan ang sarili, pero nabali agad ang kanyang kutsilyo dahil ang mga mata ng Lucifer ay nakakakita ng mismong esensya, kaya't walang silbi ang mga pagharang. Gayunpaman, umatake ulit ang dalaga at muling nasugatan ang demonyo, dahilan para lalo siyang mainteresan dito. Gumanti ang reyna gamit ang isang biglaang atake, ngunit sa unang pagkakataon, may kalabang hindi lang umiwas kundi nakaganti pa ng saksak. Dahil dito, umabot na sa puntong inalok ng demonyo si Violet ng pwesto sa kanyang tabi. Hindi talaga niya maintindihan kung bakit ang isang napakalakas na tao ay magpapakamatay para lang sa isang kalansay. Ngunit ipinaliwanag ni Violet, habang nakangiti, na nangako siyang magdidilig ng bulaklak, at ang isang demonyong abala sa pagpatay ay kailanman hindi maintindihan ang sakit ng pagkawala ng isang bagay na mahalaga. Hindi inaasahan, maging ang reyna ay may itinatagong ganong bagay, at ang paalala tungkol dito ay labis na nakairita sa kanya. Nang tila wala ng pag-asa para kay Violet, may isang sigaw na umalingaw-ngaw, isang ihuwag. Dahil minsan pa, nagdesisyong sumuong sa panganib si Lord Lois. Siyempre, tinanong siya ni Violet kung bakit, ngunit kumbinsido ang pangunahing tauhan na wala na siyang ibang natitirang mahalaga. Ngunit nagsimulang madistract ang demonyo sa isang liwanag na hindi tumitigil sa paglabas. At nang suriin niya ito gamit ang Eye of Lucifer, napagtanto niya ang totoo. Ang nakikita niya ay hindi isang kalansay, kundi si Lois mismo. Ilang panahon na ang nakalipas sa kastilyo ng reyna ng mga demonyo, isang demonyo ang sumigaw ng imposible. Absurdong isipin na naghahangad sila ng kapayapaan. Dahil dito, dumating ang isang nakatataas na pato mula sa hanay ng mga tsismoso at nagtanong kung bakit may kabuluhan. Doon ipinaliwanag ng sundalo na hindi niya maintindihan kung bakit hindi na umatake ang reyna sa mga tao dahil matagal na niya itong minamanmanan sa crystal orb. Sa huli, agad na naunawaan ng pato kung ano ang dahilan. At upang linawin, sinabi niyang nahulog na ang reyna sa isang tao. At dahil hindi ito pinaniwalaan ng demonyong sundalo, ipinakita sa kanya na sa bawat sulok ng kastilyo, may bagay na may kinalaman kay Lois. Tinanong ng demonyo kung ito ba ay mahika, pero lalo lang nairita ang pato sa tanong. Sa wakas, ipinaliwanag nito na sa kanilang bayan, ang ganitong klaseng asal ay tinatawag na fandom. Dahil doon, balik sa kasalukuyan, tumakbo ng desperado ang reyna at ibinagsak ang sarili sa ibabaw ng pangunahing tauhan, umiiyak habang sinasabing sobra niya itong na-miss, habang si Lois naman ay hindi makapagsalita sa gulat.
Hanggang ngayon, kahit makalipas ang daan-daang taon, 10 lang ang naging hari ng mga demonyo, at sa kanila, ang pinakadakila ay ang reyna na kilala bilang itim na dragon, si Atrox. Habang nabubuhay si Atrox, sinasabi ng lahat na oras na lang ang binibilang bago tuluyang mawasak ang sangkatauhan. Iyon ang paniniwala noon, pero ngayon, umiiyak siya sa bisig ng pangunahing tauhan, tila isang batang nangungulila. Makalipas ang muling pagkikita, in-update si Atrox tungkol sa mga nangyari. Ngunit hindi niya matanggap na muling nagpakita ang binata sa anyo ng isang nakakainis na kalansay. Gayunpaman, dahil sinabi ni Lois na hinahanap niya ang kanyang dating katawan, sinabi ni Atrox na huwag siyang mag-alala, dahil tiyak na tutulungan niya ito sa paglalakbay para mabawi ang kanyang nawalang kagandahan. Si Violet naman ay sumigaw, pinagsabihan ang binata na huwag magtiwala sa kanya dahil isa siyang demonyo. Ngunit pinigilan siya ni Lois at simpleng tinanong si Atrox kung totoo bang gusto nitong tumulong. Sumagot naman ang demonyo dahil napakaraming panganib ang nagkalat sa mundo ng mga tao. At para sa kanya, ang babaeng nasa tabi ni Lois ay masyadong mahina para maprotektahan siya. Pakiramdam na inaapi, iginiit ni Violet na siya ang nagpoprotekta sa mga bulaklak roon, at kapalit niyon ay si Lois ang magpoprotekta sa kanya. Ngunit ang sinabi niyang iyon ay nagpasiklab ng galit sa reyna. Dahil dito, sumigaw si Atrox, tinatanong kung bakit hinayaang mamatay ni Violet si Lois 1 taon na ang nakaraan, dahilan para mapatahimik ito. Sa kahit anong kaso, alam ng demonyo na mahirap pa ring pagkatiwalaan siya ng binata. Kaya, namumula sa hiya, iminungkahi niyang mag-sign na lang sila ng kontrata ng Panginoon at lingkod. Nabagaman hindi ito agad na intindihan ng pangunahing tauhan, si Violet naman ay agad na nakaintindi at lubhang nairita. Makalipas ang ilang sandali, habang payapang kumakain ng karot ang isang kuneho, isang pagsabog ang nagpalipad dito palayo. Ito ang resulta ng kontratang demonyo, kung saan, sa kapalit ng tuluyang pagkalipol ng kaluluwa, nangakong tutulungan ni Atrox si Lois hanggang sa mabawi nito ang kanyang kagandahan. Ngayong maayos na ang lahat, sinabi ng demonyo na ibibigay niya ang kanyang buong makakaya. At dahil hindi pa siya naipapakilala noon, ipinahayag niyang siya ang itim na dragon na si Atrox. Nagulat naman siya nang sabihin ni Lois na ang hirap daw tawagin siya sa pangalang iyon. Kaya't dahil isa siyang demonyo, pero mabait din at isang dragon pa, naisipan ni Lois na bigyan siya ng bagong pangalan, Little Dragon. Ang mga dragon ay may mga pangalan na ipinapasa mula pa sa lahi sa loob ng maraming henerasyon. Kaya ang matawag na Little Good Dragon o simpleng Little Dragon ay isang bagay na may epekto sa reyna. Ngunit positibo ang naging epekto nito dahil sa palagay niya, napaka-cute ng palayaw. Kaya tuwang-tuwang tumalon ang dalaga sabay sabing si Lois talaga ang pinakamabait. Ngayon ay kailangan na nilang pag-isipan kung saan sila tutungo sunod. At nang hindi na ipinakita ang pag-uusap, makalipas ang ilang sandali, nasa isang desyerto na sila, at sinabi ni Violet na malapit na sila sa nayon. Ang pangunahing tauhan, kahit kalansay, ay halos matunaw sa init. At nang tanungin tungkol sa kondisyon niya, sinabi niyang hindi siya ayos. Gayunpaman, tinanong ni Violet kung komportable ba siyang may kasamang Trox. Pagkatapos ng lahat, ang mga demonyo ay isang lahi na pumapatay ng tao para sa katuwaan. Pero sa pagkakataong ito, naiinitan lang daw siya. Sumagot naman ang bayani sa mga alalahaning iyon sa pamamagitan ng isang pitik sa noo ni Violet. Sinabi ni Lois na wala siyang pakialam kung tao o demonyo man ang kasama, basta't gusto siyang tulungan sa layunin niya. Ayon sa pangunahing tauhan, simula nang naging kalansay siya, bawat araw ay parang impyerno, kaya't hiniling niya kay Violet na huwag masyadong mag-alala. Pagkatapos ng lahat, nariyan din siya upang tumulong. Sa harap niyon, napaisip si Violet na mali ang naging asal niya, at kung siya mismo ay hindi magtitiwala kay Lois, sino pa? Kaya't biglang nasabik ang dalaga, iniisip na mahalaga talaga siya. Hindi pa gaanong matagal ang lumipas mula nang banggitin ng demonyo na pinabayaan ni Violet na mamatay si Lois, at matinding tama ang iniwan nito sa kanya. Kaya ngayon, determinado ang dalaga na hindi na muling mangyari iyon at ipagtatanggol si Lois tulad ng pag-aalaga niya sa mga bulaklak. Ilang oras ang lumipas, at sa isang lungsod malapit sa rehiyong tinatawag na Arcanus, pumasok ang grupo sa lugar sa pamamagitan ng isang kuweba na patungo sa ilalim ng lupa. Sa ibaba, karaniwan ng makakita ng mga kapuspalad pati na rin ng mga mapanganib na tao, ngunit nananatiling masigla ang pangunahing tauhan. Nang makita ito, binalaan siya ni Violet na delikado ang lugar. Ngunit dahil alam ng dalaga ito at dinala pa rin si Lois roon, tinawag siyang kaawa-awa ni Atrox. Gayunpaman, bigla siyang tumalon papunta sa binata at sinabing siya ang magpoprotekta rito. Sabay sigaw ni Violet na pumunta lang siya roon para makakuha ng mga bakas kung nasaan ang katawan ng bayani. Dahil doon, pinuri ni Lois si Violet, iniwan si Atrox habang nagtatanong tungkol sa plano. Dahil dito, humarap si Violet at tinitigan ang reyna ng may pang-aalipustang ngiti na agad namang ikinagalit ng demonyo. Kaya't sumigaw si Atrox at hinamon ang dalaga ng laban, pero lalo lang siyang binasag ng tingin.
Makalipas ang ilang oras sa isang di kilalang kubo, hiniling ng pangunahing tauhan na magpahinga muna sila. At dahil dalawa lang ang kwarto, hindi na nagdalawang isip si Atrox at sumunod agad sa silid ng binata. Natural na nalito si Lois nang makita ang dalaga roon. At nang tanungin niya ito, umiti lang si Atrox ng ka-cute, sabay sabing kailangan nilang magsalo sa silid dahil dalawa lang ang kwarto. Dahil dito, sumugod si Violet at tinanong kung bakit niya nililinlang si Lois. Ngunit sa isang iglap, lumitaw si Atrox sa likod ng dalaga at sinabing siya ang matutulog kasama ni Lois. Doon na nagsimula ang bangayan ng dalawa para sa pwesto sa kwarto ng binata habang siya na may napabuntong hininga sa pagod. Sa huli, ang dalawa mismong magkaribal ang napilitang magsalo ng silid. Halos hindi matiis ni Atrox ang mukha ng kasama niya at nagsimula ng magmura ng sunod-sunod. Kaya't pinagsabihan siya ni Violet na bastos ang pagmumura. Pero para sa isang dating halimaw na demonyo, wala lang sa kanya ang ganong bagay. Kung tutuusin, kung wala si Violet, sana'y nakatulog na si Atrox katabi ni Lois, pero sinabi ni Violet na habang siya'y nariyan, hinding-hindi niya hahayaang mangyari yon. Dahil doon, tinanong siya ng demonyo kung humihingi ba siya ng pahintulot, pero ang tugon ng kasama ni Lois ay wala siyang pakialam sa kahit anong ganon. At sa wakas, matapos ang palitan ng pananakot, muling nagbanggaan ang dalawa. Sa gitna ng mga suntok at sipa, naglapat ang huling atake nila, lumikha ng nakagigimbal na presyon sa loob ng kabinang iyon. Pareho silang nasugatan, at si Atrox ay kasing sabik pa rin na parang unang beses nilang naglaban. Pero halatang hindi kakayanin ng lugar ang lakas nila. Kaya't nagsimulang gumuho ang buong istruktura. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang masira rin ang pader ng kabilang silid na nagbunyag ng isang magkasintahan sa gitna ng kanilang masayang sandali. Para kay Atrox, nakakatuwa ito, habang si Violet naman ay napapikit sa kahihiyan. Pero hindi nagtagal ay napansin niya ang butas sa pader ng silid ni Lois. Agad nilang pinasok ang kwarto upang tingnan kung ayos lang ang binata. Dahil wala ito roon, iminungkahi ni Atrox na baka lumabas lang ito para maglakad-lakad. Pero agad na nagbago ang isip nila nang makita ang isang gamit ni Lois sa kama. At higit pa roon, may nakita ring binti ng kalansay si Violet. Natural lang na hindi maglalakad-lakad si Lois nang walang binti. Kaya't ang tanging posibleng paliwanag sa pagkawala niya ay nakidnap si Lord Lois. Pagkatapos ng konklusyong iyon, sa isang lugar na medyo malayo, isang karwaheng puno ng bagahe ang siyang nagdadala sa ating bayani. At sa parehong rehiyon, may mga taong dumaraan ng napakabilis. Habang hinahanap si Lois, tinanong ni Atrox si Violet kung alam ba nito kung nasaan siya. Sa kabutihang palad, sumagot ang dalaga at itinuro ang isang gusali sa gitna ng lungsod, ang pangunahing bahay subasta. At pag sinabing bahay subasta, ibig sabihin nito ay lugar kung saan hindi lang kalakal ang binebenta, kundi kahit ano, lahat. Natural lang na walang nagtatanong o nag-imbestiga kung saan o paano nakuha ang mga ina-auction, dahil kung ninakaw man o tinakot para makuha, hindi na mahalaga yon. Basta't may pera, i-auction nila kahit ano. Kaya kahit ang pangunahing tauhan ay maaaring maisama sa subasta, kahit pamukhang wala siyang pakinabang. Sabi ni Violet, ang mundo ay punang mga baliw sa paraang lampas sa imahinasyon, na isang malaking kabalintunaan dahil kasama niya ngayon ang isang demonyo. Gayunpaman, bigla na lang may lumipad na palaso na dumaan malapit kay Atrox, at si Violet ay bahagyang nakaligtas sa pamamagitan ng pagharang nito. Nasugatan ang kanyang mga kamay at agad siyang nagtanong kung sino ang may pakana. Wala nang nagawa ang dalawang lalaki kundi mabigla na lang na nakuha ng dalaga ang palaso mula sa ganoong kalapit na distansya. Ngunit sina X at Tra, na Class A, ay nagkakasundo na si Violet ang tipo nila. Dahil dito, nagkaroon sila ng konting banggaan dahil sa agawan sa isang babae. At dahil lahat ng mata ay nasa kay Violet, nakakaramdam ng pagka-out of place ang reyna. Gayunman, naalala ng isa sa kambal na pinayuhan sila ng kanilang ina na huwag mag-away dahil sa babae. Kaya ang baliw nilang naging konklusyon ay patay na lang ito. Doon nila ipinakilala ang sarili bilang ang kambal na sina X at Tra, pero bago pa nila maipilit sa dalaga na tandaan ang kanilang mga pangalan, parehong brutal silang tinalo. Dahil dito, tinawag na ni Violet si Atrox para ipagpatuloy ang paghahanap. Pero bago yon, gusto sanang interogahin muna ng demonyo ang dalawa. Naalala naman ni Violet kung gaano sila kadaldal, kaya't matapos mag-isip ng kaunti, pumayag na rin si Atrox na huwag ng patulan. Maya-maya lang, sa loob ng Arcanus Auction House, naghahanda na ang tagapagsalita para ihayag ang susunod na item, isang gamit ni Herb. Kilala bilang isang Dragon Slayer, ang kanyang shorts ang i-auction. Dahil sa buong pakikipagsapalaran niya, iisang shorts lang ang kanyang suot, na sumisimbolo ng lahat ng hirap na dinaanan niya. At nang ilabas ang mga bid, may isang taong nakuha ito sa halagang 25 gintong barya. Pagkatapos ng mga paunang item, matagal nang naghihintay ang mga manonood kaya inilabas na ang pangunahing bagay sa entablado. Isa pala itong painting ng bida na may pamagat na The Attractive Evil.
Ayon sa tagapagsalita, noong kanyang panahon, si Lewis ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo, isang perpektong nilalang na pinagpala mismo ng tadhana. Kahit mga halimaw ay mai-in-love sa kanya, at kahit paugali niya ay parang kriminal, bahagi iyon ng kanyang alindog. Pero sinabi ng tagapagsalita na masyado pang maaga para mabigla, dahil ang bibili ng painting ay makakakuha rin ng kalansay mismo ni Lewis. Siyempre, sinimulan niya ang isang masigasig na talumpati para hikayatin ang mga tao na maniwala. Gayunman, siya mismo ay hindi sigurado kung totoo ito, dinala niya lang ito dahil naiinip siya sa syudad. Alam niyang imposibleng mapatunayan ang tunay na pagkatao ng kalansay. Kaya't inanyayahan na lang niya ang mga mamimili na magtiwala, sabay alok ng kanyang personal na garantiya. Totoo man o hindi, tuwing ipinapakita ito ay laging nagkakaroon ng kasabikan sa auction house. Dahil kahit patay na, ang posibilidad na si Lewis nga ito ay nagdudulot ng matinding interes bilang isang pambihirang bagay. Kaya para sa espesyal na edisyong ito, inanunsyo na ang panimulang halaga ay 100 gintong barya. Ngunit kahit mataas iyon, hindi nagtagal ay may nag-alok agad ng 500 ginto. Habang dumarami ang nakikilahok, lumagpas ito sa 700 at umabot ng 800. Kinabahan ang tagapagsalita at nagtanong kung may mag-aalok pa ng mas mataas. Sa kanyang gulat, may isang tao pang nagtaas ng bid, 1,000 gintong barya, ang magiging pinakamataas na halaga sa kasaysayan ng kanilang auction house. Pero bago pa man matapos ang transaksyon, biglang sumabog ang mga pintuan, ikinabigla ng tagapagsalita na hindi na maintindihan ang nangyayari. Doon pumasok ang dalawang babae, si Atrox na galit habang minumura ang mga nasa loob, at si Violet naman ay pinagsasabihan siyang magpakabait. Pagkatapos, sumigaw ang demonyong babae at ipinaalala sa lahat na siya mismo ang personifikasyon ng kasamaan. Pero kahit ano paman, napunta ang atensyon sa entablado kung saan nakabiting ang bida. Hindi na nagdalawang isip si Atrox at sumugod siya sa bilis ng kidlat, at isang gwardyang may mataas na ranggo ang nagtangkang harangin siya. Ngunit bilang reyna ng mga demonyo, nabali lang niya ang sandata nito. Kasunod noon, isang sundalo na may dambuhalang maso ang tumalon para umatake. Pero sa pagkakataong iyon, si Violet ang sumalo, in-interview ang atake. Nagresulta ito sa napakalakas na impact na naging dahilan para bumigay ang enerhiya sa loob ng sandata, na nagdulot ng pagsabog. Sa harap nito, umasa ang mga mayayamang panauhin na nadamay at nawala na ang dalawang babae. Ngunit nang humupa ang usok, muling lumitaw si Atrox, at sinabi niyang kahit malalakas ang mga tao roon, hindi sila ka-level ng kapangyarihan niya. Ngunit kahit totoo iyon para sa kanya, nag-aalala siya dahil malubhang nasugatan si Violet sa pagtatangkang ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, sinabi ng dalaga na dapat silang mag-focus sa pagligtas kay Lois, at higit sa lahat, hiniling niya sa reyna na huwag magpapabaya. Nasa bulwagang iyon ang napakaraming maharlika at mayayaman na dumalo upang bumili ng mga paninda. Ibig sabihin, kasama rin nila ang maraming bantay na makapangyarihan para sa kanilang proteksyon. Kaya't kung talagang mahalaga kay Atrox si Lois, hiniling ni Violet ang tulong nito, at sa wakas, pumayag si Atrox. Pero binago ng kaunti ng demonyo ang mga patakaran ng kasunduan, at humiling na si Violet ang tumulong sa kanya sa halip. Dahil sa tingin niya, bilang reyna ng mga demonyo, siya lang ang karapat-dapat na magprotekta kay Lois. Wala nang nagawa si Violet kundi ang pumayag. Pero dahil isa lang naman ang kanilang layunin, hindi na mahalaga kung sino ang tumutulong sa kanino. Isang pagsabog ang nangyari nang tumalon si Atrox sa gitna ng mga kalahok sa auksyon, at si Violet ay walang tigil sa pagsasaksak gamit ang kanyang mga kutsilyo. Hanggang sa bigla na lang may lumitaw na magic circle sa itaas ni Violet, at mula roon ay ibinagsak ang isang makapangyarihang kidlat, isang spell na ipinagmamalaki ng salamangkero na nagpasimula nito. Sa kabutihang palad, hindi ito nagdulot ng matinding pinsala dahil si Atrox ay nakapagitna agad, ginamit ang kanyang mga pakpak upang protektahan si Violet. Hindi na kinaya ng tagapagpatakbo ng auction ang kabuluhan, kaya't sumigaw siya, tinatanong kung ano ba talaga ang gusto ng mga magnanakaw. Sa totoo lang, alam na niya ang hinahanap ng dalawa. Alam niyang si Lois ang pakay ng mga ito, ang pangunahing item sa auction na yon. Ngunit hawak ang maso, nagdeklara ang lalaki na kung ang item na yon ay magdadala ng panganib sa kanyang mga mahalagang kliyente, sisirain niya ito mismo sa kanyang mga kamay. At gaya ng sinabi niya, ginawa nga niya ito, pinatalsik ang mga buto sa ere na may pag-arte na maihahalin tulad sa isang tunay na artista. Kung tumakbo lang sana siya, baka hindi na muling bumalik ang kanyang mga kliyente. Ngunit dahil nagkunwari siyang isinakripisyo ang isang napakahalagang item para sa kabutihan ng nakararami, lahat ay namangha. Tungkol naman sa painting, naitabi na niya ito sa ibang lugar, at ang kalansay ay isang bagay lang na napulot niya kung saan. Iyon ang akala ng auctioneer, dahil kahit pagkatapos ng ginawa niya, hindi pa rin tumigil sa pagsugod si Atrox. Bigla na lang nagsimulang magsara ang kalangitan, na may pulang buwan sa gitna ng lahat. Isang lindol din ang yumanig sa lupa, kaya't halos lahat ay natakot. Nangakong ibabalik ni Atrox si Lois, ngunit naging sobrang arogante niya.
Kahit paano, totoo pa rin na lahat ng may kinalaman dito ay wawasakin. Kasabay ng kanyang galit, isang manifestasyon ng dugo ang pulang enerhiya ang umakyat sa langit. At sa labas ng auction house, may latak ng dumi sa lupa. Dahil si Jerex, ang imperial na gwardiya ng pamilyang Felton na kilala sa tawag na Storm, ay malas na naitalaga roon at natural lang na hindi niya kayaning magpakatatag. Noong una, naniwala si Jerex na siya ang bida ng kwento dahil kahit ipinanganak siyang dukha, taglay niya ang napakalakas na kapangyarihan. Kaya't kahit mahirap siya, ang kakayahang gumamit ng mahika ang nagbigay daan sa kanya na makapasok sa elite course ng Magic School at itayo muli ang kanilang pangalan. Ngunit ngayon, sa harap niya ay may isang kapangyarihang mas malakas pa kaysa sa kanya. At malinaw na si Atrox, ang reyna ng mga demonyo, ay walang pakialam sa kanyang buhay. Sa kabutihang palad, sa huling sandali ay napigilan si Atrox nang biglang magsalita si Violet, binalaan siyang kung magpapatuloy siya, guguho ang buong gusali. Si Atrox naman ay agad na nagtanong kung kalmado ba talaga si Violet sa pagkamatay ni Lois. Ngunit tungkol doon, ipinaliwanag ni Violet na sa katunayan, hindi pa patay ang kanilang bayani, at hiniling niyang tingnan nitong mabuti ang mga buto ni Lois. Sinasabing matapos maging kalansay, nakuha ng bida ang kakayahang tinatawag na Ultra Regeneration, isang abilidad na walang hanggan ang bisa, mas makapangyarihan pa sa alinmang healing magic. Dahil dito, itinigil ni Atrox ang pag-atake, dahil nangangahulugan ito na buhay pa si Lois. Samantala, habang patagong tumatakas ang tagapagpatakbo ng auction, pinaalalahanan siya ni Violet na hanggat hindi pa gumuho ang gusali, maaari pa nilang parusahan ang may sala. Hindi na nag-aksaya ng oras ang dalaga, tinalo niya ang tagapagpatakbo pati na ang lahat ng gwardiya nito. Dahil dito, sinubukang umatake ng salamangkero gamit ang electric spell. Ngunit sobrang galit na ni Violet, hindi lang sa nangyari kundi sa sarili niya, dahil sa pakiramdam niyang binigo niya ang tiwala ng bayani. Patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang mga pagkukulang. Kaya't nagpasya si Violet na ilabas ang kanyang galit sa paraang alam niya. Hanggang sa muling mabuo ang katawan ni Lois, gaya ng isang tunay na assassin. Sa harap nito, bahagyang nagulat si Atrox dahil malinaw namang tao ang kasama niya. Ngunit ang aura na lumalabas mula kay Violet habang nakikipaglaban ay mas madilim pa kaysa sa isang demonyo. Kaya't naisip ng Reyna na hindi pa nailalabas ni Violet ang tunay nitong lakas noong una silang naglaban. At totoo nga, nakakakilabot ang estado ni Violet habang wala sa sarili, at inamin ni Atrox na hindi niya ito kayang higitan. Pero ang katotohanang natatakot siya sa isang tao, gayong siya mismo ang reyna ng mga demonyo, ay lubhang nakagagalit para sa kanya. Sa huli, habang muntik na siyang masaksak mula sa likuran, naalala niya kung sino siya, ang pinakamakapangyarihang itim na dragon. Kaya't pinakawalan lang niya ang bahagi ng kanyang aura, dahilan para tangayin ang lahat ng duwag sa paligid. Kahit hindi pa muling tumutubo ang pangalawang sungay ng dalaga, naniwala siyang wala na siyang ibang pagpipilian at tahimik na hiniling kay Violet na pagmasdan siya. Dahil siya raw mismo ang magliligtas sa bayani sa pamamagitan ng paglipol sa lahat ng kalaban. Si Violet naman ay talagang nagsimulang pagmasdan ang kasamahan, dahil maging sa laban noon at maging ngayon, totoo ngang hindi umiilag si Atrox sa mga atake, maliban na lang kung ito'y talagang makakamatay. Dahil dito, nalito si Violet at natanong sa sarili kung hindi ba talaga natatakot mamatay ang demonyo. Ipinangako niya rin na isasakripisyo niya ang sarili para kay Lois, ngunit di niya alam kung kaya ba niyang tapatan ang determinasyon ni Atrox. Samantala, si Dapara, ang host na dating kabalyero ng imperyo, ngunit tinanggal dahil sa katiwalian, ay dumampot ng kutsilyo mula sa sahig at umatake mula sa likuran. Sabi niya, magbabayad ang babae sa pagwasak sa auction. Kaya nga, isang hiwa nga ang nangyari at labis ang kanyang pagmamayabang, pero nauwi lang sa wala dahil siya mismo ang bumagsak. Sa isip ni Violet, taos-puso siyang nagpasalamat kay Atrox at ibinigay sa kanya ang karapatang tawaging tagapagtanggol ni Lois. Biglang nawala ang atensyon ng dalaga nang maramdaman niya ang isang aura sa tabi niya na unti-unting nawawalan ng kontrol. Ito ay nagmumula kay Atrox. Nabahala si Violet na baka hindi na kayang kontrolin ng Reyna ang kanyang kapangyarihan, at kung ganito nga, siguradong mawawasak ang buong lugar na siyang nangyari nga. Maya-maya, nagising ang bida, nanginginig sa takot, at agad namang natuwa ang dalawang babae sa kanyang paggising. Si Lois, sa kabilang banda, ay litong-lito, at matapos lumingon-lingon ay nagtanong kung panaginip lang ba ang lahat dahil pakiramdam niya ay nasa ibang lugar siya. Dahil dito, matalino namang nagkunwaring walang alam ang dalawa habang iniaabot sa kanya ang isang baso ng tubig. Pagbagsak ng tubig sa lupa, dahil nga kalansay si Lois, napakunot noo siya at tinanong kung bakit ganoon ang hitsura ng mukha ng dalawa. At di maiwasang itanong kung nag-away na naman ba sila. Kahit pilit nilang itinanggi, wala nang ibang taong naiisip si Lois na may kakayahang gibain ang pader kundi sila lang. Dahil doon, inamin ni Atrox na siya nga ang nakagiba ng pader. Gayunman, ipinaliwanag niya ito sa sarili niyang paraan na hindi niya makontrol ang sarili niyang lakas at si Violet daw ang nagtangkang pakalmahin siya.
Nang tanungin tungkol dito, sumang-ayon ang dalaga, medyo nagulat. Maya-maya, habang magkasabay silang naglalakad sa pasilyo, nagkomento si Atrox na inaantok siya, pero kinwestiyon siya ni Violet kung bakit siya nagsinungaling. Hindi na naghintay pa, diretsahan ng sinabi ni Violet na hindi siya magkakaroon ng magandang pagtingin sa isang tulad ni Kali kahit sa ganitong bagay lang. Ngunit wala namang pakialam si Atrox kung kinatatakutan siya, at basta nalang inihagis ang isang bagay sa kamay ni Violet, isang pomada pala. Ayon sa demonyo, ayaw daw niyang magkaroon ng utang na loob. Doon lang nagsimulang mapaisip si Violet na baka nga nag-aalala talaga si Atrox para sa kanya. Ilang sandali pa, sa loob ng parehong pasilidad, pinapainit ng ating bida ang sarili gamit ang tsaa, habang hinahalo ito gamit ang sariling daliri, habang nakatitig sa sarili sa salamin. Pagkatapos, inilapag niya ang tasa sa platito at doon niya nakita ang dati niyang paa sa ibabaw ng mesa, sabay realisasyon na nagsinungaling ang mga babae tungkol sa panaginip. Sa sandaling iyon, batay sa mga mukha ng dalawa nang siya'y magising, malinaw na pareho siyang ipinagtanggol. Tinitigan niya ang sarili at nagsimulang magnilay ng mag-isa sa kwarto. Kung maibabalik lang ang kanyang itsura, handa raw siyang gawin ang lahat, kahit ano pa ang kapalit, at sigurado siyang magiging iba na ang lahat. Sa huli, kahit hindi naman siya nanghingi ng tulong, kusa siyang tinulungan ng dalawang babae. Ngunit para hindi makonsensya, muling pinangako ni Lois na babawiin niya ang kanyang kagandahang taglay, at ngayon lang niya napagtanto kung gaano siya naging makasarili. Sa puntong ito, narinig niya ang tawag mula sa labas, kaya agad siyang tumingin sa bintana at nakita si Violet na nagsasabing may masamang nangyari. Habang bumubuntong hininga sa pagod, ipinaliwanag ng dalaga na may mataas na lagnat si Atrox buong gabi, hanggang sa tuluyan itong mawalan ng kontrol sa kapangyarihan. Nag-transform ito bilang isang itim na dragon na labis na ikinagulat ni Lois. Naturalmente, tumakbo ang bida para tumulong pero nadapa siya habang tumalon mula sa bintana at nagkahiwa-hiwalay ang katawan. Gayunman, ngayong isa na siyang kalansay, posible pa rin siyang tumakbo habang hawak ang sarili niyang ulo. At nang maibalik niya ito, naisip niyang ang mag-transform bilang dragon ay medyo cool din naman. Balik sa kanyang pabiglang takbo, sa isang punto ay binalaan siya ni Violet na malapit na sila. Habang papalapit, lalong tumindi ang pananabik ni Lois na makita ang napakagandang anyo ng Demon Queen. Naisip pa nga niyang lumipad-lipad sa paligid sakay kay Violet bilang parang alagang kabayo. Pagkatapos, umasa siyang naghihintay si Atrox sa kanyang pagdating at ipinakilala ang sarili na may labis na siglang ngiti. Ngunit ang tunay na anyo ni Atrox ay isang tusong maliit na dragon na may nakakatawang tuka, at puro kaguluhan lang ang dinadala nito sa isang maliit na sandcastle sa lupa. Dahil dito, nawasak ang lahat ng inaasahan ni Lois kaya nanatili siyang tulala. Samantala, sa kastilyo ng hari ng mga demonyo, hindi makapaniwala ang mga mababang uri ng halimaw sa kanilang nakita, dahil naroon sa harapan nila ang dating reyna ng mga demonyo, na kilala bilang itim na dragon. At may tuwang ekspresyon, idineklara niyang bumalik siya para bawiin ang kanyang trono. Pagkatapos, habang bumubuo ng makapangyarihang mahika sa hangin, nagsipagtakbuhan ang mga alagad, ngunit huli na dahil inakala ni Atrox na nakas na niya ang kanyang mahika bago pa sila makaalis. O akala lang niya yon, dahil isang simpleng pitik sa likod ng ulo ang nagpabagsak sa kanya, si Lois ang may gawa niyon at agad niya itong binuhat pauwi ng mabilis. Sa kaganapang ito, dalawang kalbong lalaki ang nalito sa nakita nilang kalansay. At dahil hindi ugali ni Violet ang mag-iwan ng saksi, siya na mismo ang nagtumba sa dalawang tao. Pagkatapos ng lahat ng pagtakbong iyon, nakarating din ang tatlo sa isang mas ligtas na eskinita. Tinanong ng bida kung gising na ang Demon Queen at sumagot ito ng medyo balisa. Tinanong niya kung may nagawa ba siyang masama habang wala siya sa sarili, ngunit ang sagot ng bida ay wala. At sa hindi inaasahang pagkakataon, natuwa pa siya kahit na napahiya ng wala namang dahilan. Sa totoo lang, nagsimula na rin siyang isipin na si Lois ang pinakamahusay. Gayunman, sinabi ni Lois kay Atrox na tumayo na at agad siyang tinanong kung ano ang nangyari sa katawan niya. Ayon sa lahat ng senyales, pinilit ng reyna ang sarili bago pa man tuluyang gumaling ang kanyang katawan. Pero para sa kanya, hindi niya maaaring sabihin yon kay Lois dahil ayaw niyang mag-alala ito. Kaya't walang hiya siyang nagkunwaring ganoon lang talaga siya pagising. Tungkol naman sa pagiging iba kaysa sa isang dragon, iginiit din ni Atrox na isa yung magandang bagay. Dahil kahit hindi ito tugma sa inaasahan ng bida, tiwala siyang mapoprotektahan pa rin niya ito. Si Lewis naman ay hinawakan lang siya sa baywang at madaling binuhat habang tinatanong kung kaya ba talagang gawin yon sa ganitong anyo. Lubos na pinahahalagahan ng bida ang pagsusumikap ni Atrox para muling mabuo ang kanyang katawan, pero sinabi niyang dapat alagaan din nito ang sarili na nagpagulat sa babae. At hindi lang doon nagtapos, nilinaw pa ni Lewis na pareho rin ang sinasabi niya para kay Violet. Sa hindi malamang dahilan, kinuskus pa niya ang sarili sa malambot na anyo ni Atrox, pinupuri kung gaano ito kalambot. Natural, sobrang nasarapan ang babae sa antas na yon na nawalan siya ng malay sa mga bisig ng bida.
At dahil sa sobrang init mula sa kahihiyan, kinailangan ni Lewis na bitawan siya para hindi siya mapasong literal. Gayunman, kahit walang lakas at nakahandusay sa lupa, nag-ipon pa rin si Atrox ng huling hininga para gumapang papunta kay Violet at mumiti ng mapanukso bago tuluyang mawalan ng malay na ikinagalit naman ng tao. Makalipas ang ilang sandali, matapos umalis sa lungsod, naglakbay ang grupo sa isang malawak na parang. Ramdam ni Lewis ang kasariwaan sa kanyang mga buto dahil sa hangin, pero tinanong kung bakit sila umalis ngayon gayong ang plano ay sa gabi pa. Nagtanong siya kung bakit tila nagmamadali sila na nagdulot ng kaba sa dalawang kasama. Dahil hindi nila maaaring sabihin na hinahanap sila sa nayon bilang mga kriminal. Kaya parehong sumagot ang dalawa na sabik lang silang maibalik ang katawan ng bida. At sinabi ni Atrox na nahanap na niya ang kailangan niya sa lungsod na yon. Kaya kahit may halong hinala, masayang tumakbo si Lois, sinasabing isa na lang hakbang papalapit siya sa pagbabalik ng kanyang anyo. Pagkalayo ni Lois, tinawag ni Atrox si Violet at nagpasalamat sa nangyari kagabi. Dahil imposibleng hindi alam ng babae kung ano ang totoong nangyari. Noong gabing iyon, nang mawawalan na ng kontrol si Atrox at halos magwala, si Violet ang siyang huminto sa kanya. Bukod pa roon, siya rin ang nag-alaga sa Reyna buong gabi, kaya imposibleng wala siyang alam. Si Violet naman ay sinabing huwag na itong alalahanin dahil ayaw niyang magdulot ng dagdag na pag-aalala kay Lois. Sa huli, sinabi niyang pwede namang gawin ng Reyna ang kahit ano sa kanya, basta huwag lang makakaabala kay Lois. At iyon ang babala niyang iniwan sa demonyo. Hindi nag-aksaya ng oras si Lois at sinabi kay Violet na naamoy niya ang masarap na pagkain malapit. At habang pinag-uusapan ng dalawa ang tungkol sa pagkain, napansin ni Atrox na malamig ang pakikitungo ni Violet sa kanya pero mainit sa bida, dahilan para mainis na naman siya. Maya-maya, sa isang restoran sa gilid ng daan, nakaupo ang tatlo sa isang mesa. Si Atrox, sa bahagi niya, ay nadismaya na kinailangan pa niyang gumawa ng Lost Love Doll, isang pambatang laruan na nakakabawas ng stress kapag pinipisil. Samantala, si Violet ay may gamit na matibay na panali sa buhok na kayang humaba ng kahit gaano kahaba. Samantala, natanggap ng ating bida ang kwintas na may solong bead at ang kasuotang kahiyahiya, na pareho ring may magagandang epekto. Gayunman, itinapon niya lahat, sinasabing nakakainip ang mga yon, pero buti na lang ay nasalo ni Violet. Ipinaliwanag ng babae na baka mas mahirap pa ang paglalakbay nila kaysa inaakala nila. Mula sa lagay ng panahon, sa mga halimaw, sa mga demonyo, hanggang sa ibang tao, lahat ay pwedeng maging sagabal. Kaya't sinabi ni Violet na makatutulong ng malaki ang item na natanggap ng bida. Nang tanungin kung saan nakuha ni Atrox ang lahat ng iyon, ipinaliwanag ng demonyo na naglalakad lang siya nang biglang may nakita siyang kumikislap. At pagkatapos ay ninakaw niya ito, na naging dahilan para maisip ni Lois na baka hindi ito katanggap-tanggap na asal. Pero kahit ano paman, sinabi ni Atrox na wala siyang pakialam sa pagnanakaw dahil masama naman talaga ang mga demonyo. At dahil ito'y para sa layuning maibalik ang kagandahan niya, sumang-ayon na lang ang bida, habang si Violet ay nanonood, medyo nabibigla. Maya-maya lang, natapos na ang tatlo sa pagkain at mukhang talagang nasiyahan si Lois. Gayunman, habang paalis na sila, tinawag sila ng isang empleyado at sinabing hindi pa sila nagbabayad ng kanilang bill. Dahil sa muscle memory o kung anuman, agad na inis si Lois at sinabing ginawa pa nga raw niya silang pabor sa pamamagitan ng pagkain doon. Sa isang saglit, nakalimutan ni Violet na hindi talaga nagbabayad ng pagkain ang bida noon pa man. Upang lutasin ang sitwasyon, dumating ang may-ari ng kainan, at nang marinig mula sa empleyado na hindi nagbayad ang customer kahit na sobrang dami ng kinain, agad siyang nagalit at kinumpirma sa sarili na siguradong wala talagang pera ang mga loko. Ano man ang dahilan, tinawag ng may-ari na si Sung ang kalansay na siyang ating bida, at nang malamang wala itong pera, nag-alok ng di inaasahan na bayaran ni Lois ang utang gamit ang sarili niyang katawan, na, matapos pag-isipan ng kaunti, masaya niyang tinanggap dahil iyon naman talaga ang specialty niya. Nang marinig ito ng mga tao, nag-alala sila agad, iniisip na nababaliw na ang bida. Si Sung naman ay napaamin na ang kalansay ay may tiwala sa sarili at ipinahayag na hindi raw ito makakaalis ngayong gabi. Pero sa oras ding natapos niyang sabihin yon, si Sung mismo ang lumipad pataas at sumalpok sa kisem. At syempre, ang may kagagawa nito ay walang iba kundi si Violet. Agad na sumigaw ang empleyado, tinatanong kung ayos lang ang boss nila, pero kahit anong gising ang gawin, mukhang tuliro ito. Sa pagbabalik tanaw mula sa sandaling hinawakan niya ang balikat ng kalansay, agad rumagasa ang babaeng may lilang buhok at sinuntok siya. Pero ang mas nakakalito para kay Sung ay ang katotohanang ang babaeng may lilang buhok pala ang gumawa noon. Lalo na't, sa hindi malamang dahilan, nagtaka si Violet kung bakit alam ni Sung ang pangalan niya. Kahit ano paman, sa wakas ay naalala na ni Sung ang lahat. Ilang taon na ang nakalipas, mula nang ang kanila ay kilala bilang mga kabalyero sa loob ng maraming henerasyon, pinangarap ni Sung na maging pinakamalakas na lalaki sa buong mundo. Hanggang isang araw, habang naglalakad siya sa isang payak na baryo sa probinsya, aksidente siyang nabangga kay Violet.
Dahil sa inis, hinawakan niya ang ulo ng babae at sinabing kapag may nakabangga, dapat humingi ito ng paumanhin. Kahit sino pa ang may sala, halatang hindi maganda ang pakikitungo ng lalaki sa dalaga, kaya tinuruan na lang siya nito ng leksyon, hanggang sa siya mismo ang nakiusap na patawarin siya. Hindi matanggap ni Sung na natalo siya ng isang babae, pero ang mas hindi kapanipaniwala ay nang lumitaw si Lois, bigla na lang humarap si Violet at humingi ng paumanhin. Ang lalaking iyon, na kaya niyang pasukuin ang isang matatag na babae gamit lang ang isang salita, ang mismong taong hinangaan ng kabalyero. Noong araw na yon, habang nangangarap siyang maging pinakamalakas, naranasan niya ang unang pagkatalo. Pero ang malalakas ay naakit sa kapwa malalakas, kaya't ilang sa kanila ay hindi maiwasang mahulog kay Ginoong Lois. Kaya naghanda siya para ipagtapat ang kanyang damdamin. Noong araw ng pagtatapat, binati niya ito at sinabing ikinagagalak niya ang pagkikita nila. May dalang palumpo ng bulaklak, ipinakilala niya ang sarili bilang isang banal na kabalyero at inisa-isa ang mga bagay na kinahihiligan niya. Dahil sa sobrang galit ni Violet sa pagtatapat, hindi na kinailangang kumilos ni Lois dahil tinakot agad ng babae ang ilan sa kanila. Kaya't noong araw na yon, nauwi sa kabiguan ang kanyang pagtatangka na ipahayag ang damdamin. At lumipas ang panahon hanggang sa kasalukuyan, kung saan isa na siyang punong kusinero. Hindi niya lubos maisip na muli niyang nakita si Violet. At sa mismong sandaling iyon, inisip ng kabalyero ang posibilidad na ang lalaking nasa tabi ng babae ay si Ginoong Lois. Naguluhan siya kung bakit ito nakatakip ng kapa, pero kung kasing gwapo man ito ng dati, baka nga may saysay. At sa muling pagkakita sa pinakamalakas na lalaki, muling bumilis ang tibok ng puso ng kabalyero. Pero sa sandaling ito, nasa mahinang kalagayan siya at ayaw niyang ipakita ito sa harap ng bayani. Ang totoo, hindi naman siya maaalala ng bayani. Pero kahit ganoon, nagpa siya si Sung na huwag na lang ipaalam at sinabing umalis na ang grupo. Tutal, kailangan pa niyang maghanda para sa dagsa ng mga parokyano sa pananghalian. Hindi inaasahan, bago pa siya makabalik sa kusina, may tinig na nagsabing masaya siyang makitang maayos ito. Ang tinig na yon ay kay Lois, na nagsabing nag-aalala siya sa biglaang pagkawala ni Sung. Ibinunyag din ni Lois na nabasa niya ang liham na iniwan sa palumpo ng bulaklak at pinuri hindi lang ang sulat kamay kundi pati na rin ang galing ni Meg sa pagluluto. Sa huli, humingi siya ng paumanhin sa nangyari pero inalok na babayaran ang kinain kapag natapos na ni Sung ang mga gawain niya. Sa harap nito, napasigaw ang empleyado kung talagang papayagan ng amo niyang makaalis ang mga siraulong ito, at lalo pa siyang napasigaw ng mapansin hindi man lang ito pinapansin ni Sung. Pero bigla na lang tumulo ang mga luha ng kabalyero, at nauwi ito sa isang di mapigilang pag-iyak dahil naalala pa rin siya ng pinakamalakas. Namangha ang ibang customer nang marinig nilang tinawag ng kabalyero na pinakamalakas ang ibang lalaki. Pero dahil nakatakip ang mukha ng bayani at may kasama itong magandang babae, inakala nilang isa itong mahalagang tao, maliban sa isa pang nakatalukbong na tahimik lang sa buong oras. Lumipas ang kaunting panahon at nakarating ang grupo sa lungsod ng Fragres, lalo na sa lugar kung saan gaganapin ang pagsusulit para sa mga adventurer, kung saan marami na ang nagkakatipon. Sa puntong ito, may boses na sumigaw sa isang mandirigma na huwag harangan ang daan, pero kahit hanapin man niya kung sino ito, wala siyang makita, dahil ang nagsalita ay si Atrox sa kanyang maliit na anyo. Kahit ganoon, nagawa pa rin niyang paatrasin ang mga nakaharang gamit ang isang sipa para makadaan si Lois. Si Lewis naman ay nagtungo sa resepsyon at sinabing kailangan niyang kumita ng pera. Pero sa halip na siya ang sumabak sa pagsusulit, iginiit ng dalawang babae na sila na ang kikita para sa kanya. Kaya nagtanong ang bayani kung paano nga ba nila ito gagawin. Gayunpaman, ang solusyon na ibinigay ng dalawa ay ang bugbugin ang mga tao, na may garantiya na ayos lang iyon dahil si Atrox ay isang masamang demonyo. Siyempre, nag-aalala ang bayani sa iligal na mungkahing ito. At kahit na natutuwa siya na ginagawa nila ito para sa kanya, naalala ni Lewis na ganoon na lang sila kapulubi na hindi man lang nila kayang magbayad ng pagkain. At nang sabihin niyang hindi siya pwedeng tumambay lang at hayaang mangyari iyon, naantig ang damdamin ng dalawang babae. Muli, sinabi ng bayani na naroon siya upang kumuha ng pagsusulit at nakatanggap siya ng mga tabubilin. Gayunpaman, parehong nakasilip sina Atrox at Violet sa gwapong mukha ng bayani. Dahil dito, mas naging sabik sila at nagpa siya na ring magparehistro kasama ni Lois. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding init na maging mga ibon ay nahihimatay, isinasagawa ang pisikal na pagsusulit ng unang bahagi ng adventurer exam. Sa mga bleachers, may isang babaeng sumisigaw ng cheer para sa isang kamag-anak. Ngunit si Atrox ay mas masiglang sumusuporta, sumisigaw na durugin ni Lois ang lahat ng kalaban, kahit simpleng physical test lang ito. Mula sa malayo, sa lugar na animoy disyerto, lumilitaw ang anino ng bayani. At kahit mahirap ang daan, patuloy siyang tumatakbo, ngunit hindi rin nawawalan ng pag-asang baka kunin na rin siya ng kamatayan. Habang sinusuri ng isang espesyalista ang mga resulta ng pagsusulit sa kanyang mesa.
Ikatlong pwesto ay napunta sa isang lalaki, at ikalawa naman sa isang babaeng walang gaanong saysay. Ngunit gaya ng inaasahan, unang pwesto ay napunta kay Violet, at ang huling pwesto ay kay Lois na agad naging dahilan ng pangungutya ng ilan. Ngunit bilang tugon, seryoso lang ang ekspresyon niya at walang kahihiyang sinabi na nagpipigil lang siya. Isang oras bago yon, dumating ang tagasuri para sa huling pagsusulit, ipinakilala ang sarili bilang si Elmin, isang ninja elf. At dahil kilala si Elmin bilang pinakamasungit na tagasuri sa lahat, naging desperado ang mga kalahok. Pero gayunpaman, wala na silang oras para mabahala dahil agad na pinalipad ng elf ang lahat ng nagreklamo sa pamamagitan ng pagbitaw ng mga blades dahil mahigpit na ipinagbabawal ang magsalita habang may exam. Samantala, napansin ni Violet na nakakagulat na ang manipis na bagay na yon ay kayang bumaon sa lupa. Balik sa pagsusulit, inanunsyo ng elf na magiging isang simpleng gawain lang ito dahil ang kailangan lang ng mga kalahok ay ang makaligtas hanggang sa matapos ang oras. Habang naghihintay sina Violet at Lois sa pagsisimula ng kaganapan, masiglang nag-cheer si Atrox para sa kanyang mga kaibigan. Pagkaraan, nagsimula ang katahimikan nang tumayo ang bayani sa harap ng tagasuri sa arena. Hindi niya talaga alam kung ano ang dapat sabihin, kaya si Elmin na lang ang nag-anunsyo ng simula ng pagsusulit. Sa kung anong dahilan, tila interesado si Elmin sa kung anong bagay sa damit ng lalaki. Ngunit palusot lang iyon para mapayuko niya ang bayani at masalakay ito nang hindi napapansin. Sa ganitong paraan, habang nalilinlang ang bayani sa estratehiya, natuwa ang elf at pagharap ng lalaki, sumabog ang lahat. Isang mandirigma ang sumigaw na hindi patas ang laban ng tagasuri. Ngunit ipinaalala ng elf na dapat laging handa ang isang adventurer, kaya tinawag na niya ang susunod. Hindi inaasahan ni Elmin, buo pa rin ang bayani matapos ang pag-atake. Dahil dito, naging curious ang elf kung paano siya nakaligtas dahil wala naman siyang nakita. Ngunit ni si Lois ay hindi rin alam kung paano siya nakaligtas, kaya tinanong niya kung sigurado bang tama ang atake ng babae. Ang naintindihan ng elf ay masyado siyang arogante at minamaliit ang kanyang mga atake. Hindi na matiis ang pambabastos, kaya't sinabi niyang ibibigay na niya ang lahat. Dahil dito, nataranta si Violet at kinailangan pang pigilan dahil muntik na siyang makialam. Nang matapos ang pag-atake ng elf, tinanong niya kung nakita na ng binata ang diferensya sa lakas nila. Pero nanatiling tulala ang bayani, hindi niya maintindihan kung anong diferensya ang tinutukoy. Tinanong ni Elmin kung paano nailagan ng bayani ang mga atake niya nang hindi man lang kumikibo, gayong sa mga vital na bahagi siya tumatarget. Sa huli, ang dahilan kung bakit hindi umepekto ang mga atake ng tagasuri ay nakakagulat na kasimple. Si Elmin ay isang ninja na sumusugod sa pamamagitan ng pagtama sa mga ugat, ngunit ang bayani ay purong kalansay. Kaya ang mga atake niyang nakatuon sa pressure points ay walang bisa sa isang nilalang na walang mga yon. Sa paningin ng elf na walang kaalaman sa katotohanan ito, si Lois ay tila isang kalabang lampas sa kanyang antas. Sa katunayan, para siyang isang nakakatakot na halimaw na hindi niya man lang kayang pangarapin na talunin. Dahil dito, nang mawala ng pag-asa at mapaluhod, bigla ring bumalik ang determinasyon ni Elmin dahil sa harap ng ganitong panganib, hindi siya pwedeng umalis nang hindi ito na-neutralize. Pareho namang naramdaman ni Atrox at Violet ang matinding pagnanais pumatay ng elf kaya't sabay silang sumigaw para balaan si Lois. Sa isang iglap, isang napakalaking ulap ng usok ang lumitaw dahil sa presyon ng kanyang pag-atake. At dahil sobrang lakas ng presyong iyon, napalipad ang ibang kalahok na parabang tinamaan ng buhawi. Halatang natupok na ng kapangyarihan ang kanyang mga mata, at sa kabutihang palad, agad siyang napigilan ng mga kasama ng bayani. Sa gulat ng lahat, napansin ng Demon Queen na tila may kakaiba sa kinikilos ng elf. At totoo nga, matapos ang biglaang pagbabalot ng galit, bumalik siya sa normal at hindi maunawaan ang nangyari sa kanya. Pagkatapos ng pagsusulit ni Lewis, pinalitan si Elmin bilang tagasuri at nagpatuloy ang mga pagsusulit ng ibang kalahok. Sa resulta, nakapasa si Lewis bilang huling pwesto, pero syempre, may palusot siyang, nagpigil lang siya. Binati siya ng dalawang babae, pero ang sabi ni Lois, wala namang espesyal doon. Sa anumang kaso, sinabi niyang kukuha siya ng quest doon sa malapit, kaya iniwan muna niya ang dalawa. Dahil dito, bahagyang nag-enjoy si Violet sa sandaling katahimikan, hanggang may tumawag sa pangalan niya, sabay sabing ikinagagalak siyang makilala. Biglang lumitaw ang guildmaster na si Paradis Felton, isa sa 4 na dakila ng imperyo. At base sa ipinakitang galing ng dalaga, nagpasya siyang imbitahan si Violet na sumali sa kanyang guild. Ngunit sa sandaling iyon, may isa pang dumating, sabay sabing tila nahuli siya ng kaunti. Ito si Solid, ang master ng Solidus Guild, na isa rin sa 4 na dakila ng imperyo. At tulad ng kanyang kasamahan, nais din niyang imbitahan si Violet sa kanyang grupo. Natural, nag-umpisa ang dalawa sa pagtatalo kung sino ang naunang dumating. At ang katotohanan ang isang baguhang adventurer ay inaalok ng dalawang napakalalaking guild ay nakairita sa ilang ibang kalahok.
Sa gitna ng tensyon, pati mga alalay ng dalawa ay nag-umpisang mag-away, kaya tinanong ng mga pinuno kung sino sa kanila ang pipiliin ni Violet. Ngunit ang tanging tanong ng dalaga ay kung alinman sa kanila ang may alam kung paano maibabalik ang isang katawan sa normal na anyo. Lalo na ang katawan ng isang nilalang na hindi buhay, ngunit hindi rin patay. Dahil dito, nag-isip muna ang dalawa ngunit inamin na wala pa silang narinig na ganoong bagay. Kaya't nagpasya si Violet na tanggihan ang mga alok ng mga adventurer. Kung hindi matutupad ang kanyang kahilingan, mas makabubuting sundan na lamang niya ang taong pinili niyang paglingkuran. Sa mga sandaling iyon, sumigaw ang bayani mula sa malayo, sinasabing nakakuha siya ng bagong quest. Nabaling ang atensyon ng lahat, kaya't agad na nagpaalam si Violet at masiglang tumakbo papunta sa bayani kasama si Atrox. Sa huli, inisip ng mga nakasaksi na ang kahilingan ay isang malikhaing paraan lamang para tumanggi. Ngunit kahit ganoon, nanatili ang kanilang kuryosidad sa kung sino nga ba ang lalaking ito na tila mas mahalaga pa kaysa sa kanila. Si Fulker, pinuno ng isa pang guild, ay naniniwala na ang lalaking iyon ay posibleng may taglay na kapangyarihang higit pa sa lakas. Dahil sila mismo ay naging saksi na sa epekto nito. Siya at si Mystic ang bumubuo sa huling dalawa na kumukumpleto sa 4 na dakila. Si Felton naman ay naniniwala na ang ganitong klase ng kapangyarihan ay hindi na muling lilitaw. Ngunit dahil wala silang kasiguraduhan, isinasaalang-alang nila na maaaring sa paanong paraan, si Lois ay muling nabuhay. Sa dungdyon ng mga goblin sa rehiyon, maraming goblin ang natataranta, dahil sa harap nila ay nakatayo ang ating bayani. Gayunpaman, ang higit na kinatatakutan ng mga goblin ay hindi talaga siya, kundi ang mga halimaw na kasama niyang naglalakad. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang goblin na mas malakas kaysa sa iba at sinabing umurong ang lahat. Labis na inis na hindi makayanan ng kanyang mga tauhan ang 3 mananakop, tinanong ni Goblin Kane Vey kung sino ang bayani na naglakas loob na pasukin ang kanilang teritoryo. Ngunit nang mapagmasdan niyang mabuti ang mukha nito, tila nagkakilala silang dalawa. Noong unang nagising si Lois bilang isang kalansay, isa ito sa mga goblin na una niyang nakaharap. Dahil dito, nagsimulang manginig ang bayani, bagay na ikinabahala ni Violet. Inakala naman ni Vag na isa itong duwag na kilos, kaya't minaliit niya ito at tinanong kung naalala pa ba ng kalansay ang magandang lumang araw. Ngunit bago pa niya matapos ang pangungutya, tinamaan siya ng isang napakalakas na palo mula sa kahoy na pamalo. Ganon kalakas ang tama na hindi lamang nabasag ang armas, kundi tumilapon pa sa ere ang Goblin King. Sa huli, imbes na matakot tulad noon, buong tapang na sinabi ni Lois na nagpapasalamat siyang muli niyang nakita ang hayop na ito. Hindi makapaniwala ang mga goblin sa nasasaksihan nila. Samantala, tila na-excite si Atrox habang si Violet naman ay labis ang konsentrasyon. Sapagkat si Vi, na dapat ay pinakamalakas sa mga goblin, ay bugbog sarado sa isang paniglang ng laban. At kahit pa siya ay nagmamakaawa kay Lois na huminto, tuloy pa rin ang bayani sa walang awang pag-atake, gaya ng ginawa nila sa kanya noon. Pagkatapos maibuhos ang lahat ng sakit na dinanas niya noong nakaraan, bumagsak ang hari sa lupa, ganap na talunan. Kaya't sa isip ni Vi, nagtatanong siya kung itong kalansay na ito ba talaga ang dating kakilala niya. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila napakalayo na ng pagkakaiba. Pilt bumangon si Vi at nagtanong kung hindi ba siya kinatatakutan ng bayani. Dahil para sa kanya, dapat nakatatak na sa alaala ni Lois ang takot. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay isang tipak ng kahoy na tumama sa kanyang ulo. At dagdag pa roon, sinabi ng bayani na wala siyang dahilan para matakot sa hamak na tulad niya. Para ipaliwanag ng mas mabuti, sinabi ni Lois sa goblin na lumingon siya sa likuran. Nandoon ang 2 tao na 1,000 beses na mas nakakatakot kaysa kay Vi, kaya wala siyang dahilan para matakot pa. Dagdag pa rito, sinabi ni Lois na hindi na siya ang parehong kalansay na dating binubugbog ni Vi. Dahil dito, sumigaw ang hari, sinasabing masyado ng mayabang si Lois dahil lang may kasama siya. Ngunit agad namang tumugon ang 2 binanggit na babae, pareho silang may nakakakilabot na ekspresyon na nagpa-realize kay Vi na kahit galit siya, kailangan niyang magtimpi para mabuhay. Kaya't mahinahong kumaway si Vi at buong ngiting umamin ng pagkatalo. Ngunit pinutol ito ng bayani, pinulot muli ang pamalo, at sinabing hindi siya basta papayag na palayain ang goblin dahil lang nagpapakabait ito bigla. Kaya't binalaan niya ito na hindi pa tapos ang lahat at pinaghandaang muli ang laban. Idinagdag pa niya na kung susubukan ni Vi na tumakas, babaliin niya ang mga buto nito. Pagkaraan nito, nagtagay ang grupo habang umiinom ng masarap na inumin. Pinuri ng 2 babae ang kahanga-hangang ginawa ng bayani. Sabi naman ni Lois, kung may gusto pa sila, huwag silang mahiyang humiling. Kaya tinanong ni Violet kung sigurado ba siya. Nang sumagot siya ipinaliwanag ni Violet na ang tinutukoy niya ay ang goblin na buhay pa, na maaaring maghiganti. Ang pag-iisip sa bagay na yon ay nagpaisip ng mabuti sa bayani. Dahil nasaktan na siya ng goblin na yon dati, bumalik sila kinabukasan para tapusin na ito.
Doon, nagmakaawa si Vi ng buong lakas para mabuhay, sinabing magiging tapat siyang aso ng bayani. Kaya't pinagmasdan ni Lois kung gaano katindi ang kagustuhan ni Vi na mabuhay at bahagyang napaisip. Dahil nakuha na rin niya ang kanyang paghihiganti, sinabi ng bayani na ayos lang ito dahil natanggap na rin niya ang kanyang gantimpala. At nang tanungin si Violet sa opinyon niya, buong pagmamalaki siyang sumang-ayon. Makalipas ang ilang oras sa oras ng hapunan, tinuhog ni Atrox ang isang piraso ng karne at sinubukang isubo ito sa bibig ng bayani. Pero bago pa man niya ito maisubo, inagaw ni Violet ang pagkain na inakalang bastos ang ginawa ng demonyo. Dahil para sa kanya, ang paggawa ng anumang bagay na posibleng ikainis ng bayani ay isang masamang ideya. Nainis si Atrox at sinabing pinapahirapan siya ni Violet na makakilos ng maayos. Kaya mas madiin niyang hinawakan ang tinidor, at habang patuloy siyang inaasar ni Violet, tinanong ng Reyna kung gusto ba niyang mamatay. Bilang tugon, humawak ng kutsilyo si Violet at sinabing sasabihin niya ito ng minsan lang na umupo na si Atrox at tigilan ang anumang nakakainis kay Lois. Dahil kilalang kilala niya ang dalawa, nainis si Lois sa patuloy nilang pagtatalo. Kaya agad bumalik sa normal si Violet at inalok siya ng inumin, at hindi rin nagpatumpik-tumpik si Atrox na gawin din ito. Nagbunga ito ng panibagong kompetisyon sa pagitan nila para sa atensyon ni Lois. Sumigaw si Violet kay Atrox na tumigil na, pero ganoon din ang sinabi ng demonyo sa kanya. Kaya't hindi na naiwasan ang pag-aaway ng dalawa habang si Lois ay umiinom lang sa mesa. Mula sa kabilang counter, may isang lalaki na nagtanong kung dapat ba siyang makialam para pigilan ang kaguluhan, pero sinabi ni Akali na normal lang ang pag-aaway ng mga lasing. Bukod pa roon, sa tunog pa lang ay malinaw na nag-aaway ang dalawa dahil sa isang lalaki. Dahil si Violet ay may inosenteng ngiti at si Atrox ay mukhang kaakit-akit rin, at sa kabila ng lahat ay nag-aaway sila para sa lalaking umiinom lang mag-isa na parang walang pakialam. Ang tanging konklusyon ng kalbong lalaki ay ito ang kumpiyansa ng isang taong meron ng lahat. Gayunpaman, nainis ng kaunti ang guildmaster ng Lonely Aire na si Mosul. Makalipas ang ilang sandali, nasa tavern pa rin sila at halos ubos na ang pagkain sa mga plato. Ang ating bayani, na halatang nag-enjoy, ay naisipang umorder pa ng isa pang inumin dahil ubos na. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ng mga tauhan ng Lonely Aire Guild ang pagkakataong lapitan si Lois at sinabing umalis na siya. Gayunman, dahil lasing na siya, tinanong ng binata kung ano ang ibig nilang sabihin sa isang wala. Naturalmente, inakala ng mga adventurer na iniinsulto sila ng bayani bilang mga walang kwenta. Kaya isang tauhan ang bumasag ng bote sa ulo ni Lois, at sa hindi malamang dahilan, naisip ni Lois na ang tinutukoy ng bayani ay ang pagiging kalbo ng kanilang leader. Dahil dito, napaupo siya sa sahig habang bahagyang nasasaktan ang kanyang ulo. Pero umiti rin siya, sabay sabing mas magaling pala ang mga lalaking ito kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos ng tama, bahagyang bumangon ang bayani at tinanong kung ang pangit at kalbong lalaking nasa harapan niya ay hindi marunong mag-alaga ng mga bata. Ang paggamit niya ng salitang pangit at kalbo ay lubhang nakaapekto sa mga tauhan. Dahil sensitibong usapin para kay Mosul ang pagiging kalbo, lalo na't nasa panahon sila ng laganap na pagkalagas ng buhok. Kaya ngayon na malinaw na insulto na ito, inutusan ng kalbo ang kanyang mga tauhan na bugbugin si Lois hanggang hindi na ito makalaban. Gayunpaman, ang ginawa lang ng bayani ay tumawa sa sitwasyon. Tinanong pa niya habang natatawa kung narinig ba ng mga babae ang sinabi ng mga lalaki. Pero laking gulat niya nang mapansing halos tulog na ang dalawa sa sobrang kalasingan. Dahil walang tagapagtanggol, ginawa nga ng mga tauhan ang sinabi nila. Kinabukasan, habang nagigising sina Violet at Atrox na kahit papaano ay nakarating sa kanilang kwarto, ramdam pa rin nila ang hilo at bigat ng ulo. Doon, tinanong sila ng bayani kung gising na ba sila. Tinanong ni Atrox kung ano ang nangyari kagabi, at ipinaliwanag ng binata na dinala niya sila pauwi matapos silang makatulog. Parehong humingi ng tawad ang dalawa sa abalang na idulot nila, ngunit sinabi ng bayani na ayos lang iyon. Ngunit nang tanggalin niya ang kanyang hood para ayain silang kumain, laking gulat nila nang makita ang mukha ng bayani na puno ng pasa. Naturalmente, nataranta ang mga babae at gustong malaman kung ano ang nangyari kay Lois. At dahil napaka-embarrassing aminin na si Dakilang Lois ay nabugbog sa bar, sinabi na lang niyang nadapa siya sa kalye. Dahil dito, agad niyang binago ang usapan at sinabing maligo na sila para makakain na. Ngunit tiyak ni Violet na hindi simpleng sugat lang ang natamo ng bayani mula sa pagkakadapa. Sa sandaling iyon, nagpakawala ng enerhiya si Atrox at bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Naniniwala siyang may itinatago si Lois at ayaw lang nitong sabihin kung sino ang nanakit sa kanya. Gayunman, kahit nasa nakakadismayang sitwasyon, naalala pa rin ng demonyo na may utos kahapon na palayasin ang bayani. Kaya para sa kanya, malinaw na ang may kagagawa nito ay ang mga lalaking nakita nila kahapon. At natural lang na nais niyang gantihan ang mga gumawa noon sa kanyang iniibig.
Si Violet naman ay naalala ang sariling bilin na huwag silang gumawa ng kahit ano laban kay Lois. Dahil dito, kinuwestiyon ni Atrox kung paano niya masasabing huwag gumanti matapos makita ang kalagayan ng bayani. Sumagot si Violet na sasama rin siya, lalo na't naniniwala siyang ang sinumang nananakit sa bayani ay nararapat parusahan, isang parusang hinding-hindi na nila mauulit kailanman. At ito ay bagay na lubos namang sinang-ayunan ng Reyna. Makalipas ang kaunting oras, sa loob ng kuta ng Lonely Laheve Guild na nasa tuktok ng bundok, may isang tauhan na inip dahil sa isang maingay na bihag. Sa parehong pagkakataon, nagbabala siyang may mga bisita. Nang marinig ito ng leader na si Mosul, sinabi niyang bumalik na lang sila sa ibang oras. Ngunit nang marinig na babae ang dumating, agad na pinapasok ang dalawang kasama ng bayani. Naalala ng boss na ito ang babaeng kasama ng mahina-hinang lalaki kahapon. Kaya tinanong niya kung paano nila nahanap ang lugar na yon, sabay puri sa kagandahan ng bagong kasama. Paglapit niya habang hawak ang kutsilyo, tinanong kung naroon ba sila para sa paghihiganti. At kung nag-aalala ba sila sa mahina nilang kasama. Sinabi niya na mas maigi raw ang mga tulad nila kaysa sa ganoong uri. Doon, marahang hinawakan ni Violet ang kamay ng adventurer at tinanong kung ito ba ang kamay na nanakit kay Lois. Bahagyang nahihiya, umamin ang lalaki. Kaya sa isang iglap at sa isang galaw lang ni Violet, lumipad ang braso ng lalaking iyon, ang mismong braso na ginamit laban sa bayani. Napakabilis ng galaw kaya sa isang sandali ay hindi naunawaan ng kalbong lalaki ang nangyari at nagsimula lang siyang makaramdam ng sakit nang bumagsak siya sa sahig, dahilan para magpanik ang mga tauhan. Ipinaliwanag ni Violet na kung sinubukan ng lalaki na pumitas ng bulaklak, parurusahan niya ang kamay, at kung tinangka nitong tapakan ito, ang paa naman ang parurusahan. Kaya't may nakakatakot na ekspresyon, tinanong niya kung paanong balak sirain ng adventurer ang kanyang bulaklak. Nangangatog sa takot, tinawag ni Mosul ang kanyang mga tauhan para umatake kay Violet. At kahit takot din sila, sumugod pa rin sila, umaasang may magagawa sila. Samantala, huminto si Lois sa dining hall para kumain. At kahit ngayon, nagrereklamo pa rin siya sa sakit, hindi maintindihan kung bakit nila itinago ang kanyang mukha gayong sinabi niyang huwag. Sa sandaling iyon, dumating si Atrox sa lugar at inianunsyong bumalik na siya. Tinanong ng bayani kung saan siya nagpunta, at sinabi naman ng dalaga na may dinala siyang makakapagbigay ng pera, sabay utos sa bagay na yon na bumati sa bayani. Tinanong ni Lois kung sino ang matabang tito na yon. Naggitngit ang lalaki at sumigaw, tinatanong kung alam ba ng binata kung sino siya. Pero dahil sa sigaw na yon, mas lalo lang nainis si Atrox at nagbabala na kung ayaw niyang mamatay ay mas mabuting kumalma siya, na agad namang naintindihan ng lalaki. Walang pakialam si Lois at niyaya na lang silang lahat na kumain. At kung gutom din daw ang matabang lalaki, iniimbitahan din niya ito. Siyempre, tumanggi ang lalaki dahil tinawag siyang ganoon, pero nag-ingay ang kanyang tiyan at sa huli isinantabi niya ang kanyang pride. Kaya't nagsimula silang apat na kumain sa isang masayang atmosfera. Ngunit sa isang punto, napaisip ang lalaki kung ano na nga ba talaga ang nangyayari doon. Ang mga dumukot sa kanya ay hindi mahihinang nilalang, kaya ang mapatumba ang mga ito nang walang galos ay kahanga-hanga. Bukod pa rito, ang mga babae ay hindi mukhang mga sumusunod lang sa iba, lalo na't magkaiba ang mga personalidad nila. Pero kahit ganoon, sa kung anong dahilan, magkasamang nakaupo ngayon ang dalawang babae sa mesa na parang mababait na dalagita. Imposibleng kontrolin ang mga ito gamit ang pera o kapangyarihan, kaya kung iisipin, may isang paliwanag lang. Sa gulat ng bayani, yumuko sa mesa ang lalaki at ipinakilala ang sarili bilang si Diluc. Ipinahayag ng lalaki na siya ang dating Panginoon ng Nayon ng Rebulim hanggang kamakailan lang. Idinagdag pa niya na walang ibang pwedeng itago sa ilalim ng kapa ng binata kundi ang kamanghamanghang kagandahan. Ipinaliwanag ni Diluc na ang pagiging mapagmasid sa mga detalye ang nagdala sa kanya sa pagiging Lord, kaya't tiwala siyang tama ang hinala niya. At dahil naniniwala siyang si Lewis ang kausap niya, sinabi ng lalaki na gusto niya ito. Sinabi rin niyang may anak siyang taglay ang ganda na kayang magpatayo ng mahabang pila ng manliligaw. Kaya ang tanong ni Diluc ay kung maaaring ikonsidera ni Lewis ang pakasalan ang kanyang anak. Ang mas nakakagulat ay pumayag agad si Lewis, dahilan para parehong manganga at mapatulala sina Violet at Atrox. Ngunit bago pa man kung anumang mangyari, binalaan muna ni Diluc na may kondisyon sa pag-aasawa. At upang ipaliwanag ito, sinabi niyang hindi ganoon kadali ang pakasalan ang isang prinsesa. Gayunman, nang marinig ito, agad sinabi ng bayani na ayaw na niyang magpakasal. Natural na nataranta ang lalaki at agad nagtanong kung bakit, lalo't napakaganda raw ng kanyang anak. Sumagot naman ang bayani na abala siya sa ngayon para pag-usapan ang mga kondisyon, at alam niyang bawat ama ay naniniwalang maganda ang anak nila. Hindi makapaniwala si Diluc na tinanggihan ng binata ang kasal dahil lang sa pagiging abala. Kaya't nagdesisyong dumiretso ang lalaki at tinanong kung may hinahanap ba si Lewis. Dito napatanong ang bayani kung paanong alam iyon ng lalaki, at sinabi namang muli na dapat maging mapagmasid ang isang lord.
Gayunpaman, inamin ni Diluc na hindi niya alam kung ano ang hinahanap ng binata, pero tiniyak niyang tutulungan niya ito. Pero dahil hindi niya alam ang hinahanap, alam niyang magiging mahirap iyon. Gayunpaman, kung nawawala lang ang hinahanap ng bayani, naniniwala si Diluc na isang malaking aksaya lang ito ng oras. Dahil doon, diretsahan niyang hiling na iligtas na lang ng binata ang nayon ng Reblin para sa kanya. Kapag nagawa niya yon, makatatanggap siya ng isang napakalaking kayamanan. Makalipas ang ilang sandali, sa bulubunduking rehiyon, may dumaraang karwahe na minamaneho ng isang lalaki kasama ang kanyang kabayo. At sa loob nito, makikitang magkasama ang apat na dating magkakasalo sa pagkain. Unang nagtanong si Diluc tungkol sa cute na anyo ni Atrox dahil layunin nilang iligtas ang nayon. Ngunit kung ganoon siya kadesidido, iminungkahi ng Reyna na subukan siyang salakayin para malaman kung ano ang kaya niyang gawin. Nagpalit ng usapan si Violet at sinabing tatanggapin niya ang desisyon ng bayani, pero tinanong kung paano nga ba tutulungan ni Diluc ang mga ito, sabay paalala na kung nagsisinungaling ito, magkakaproblema siya, na agad nagpanginig sa lalaki kahit siya pa ang isang lord. Sinimula ni Diluc ang paliwanag tungkol sa kayamanan at nakiusap kay Violet na ibaba na ang kutsilyo. Ipinaliwanag niyang upang matunton ang kayamanan, may mapa ang kanilang angkan. Ang kanyang mga ninuno, na sawang-sawa na sa digmaan, ay nangarap ng isang mapayapang buhay. Sa pamamagitan ng nasabing mapa, nadiskubre nila ang nayon ng Reblin sa isang ekspedisyon. Isang lugar na hindi malulubog kahit bumaha, may magandang sinag ng araw at hangin, at dahil dito'y naging masagana ang pagsasaka roon. Sa mahabang panahon, napapalibutan ng bato ang nayon, kaya't madali nilang naihanda ang depensa laban sa mga kalaban. Ngunit lahat ng iyon ay nagbago nang may nagsimulang magbanta sa mapayapang pamayanang iyon. Natural na tinanong ng bayani kung sino ang tinutukoy, at ipinaliwanag ni Diluc na isa itong taong walang pakialam sa buhay ng kapwa, itinuturing ang mga tao na parang insekto lang. Pero sa kabutihang palad, maaari pa rin niyang dalhin si Lewis, dahil inakala niyang sa pagpapakasal ng kanyang anak kay Annie, maililigtas niya ang nayon. Ngunit sa sandaling iyon, sabay na nagbanta ang dalawang dalaga dahil malinaw na ginamit lang ni Diluc si Lewis para sa pansariling layunin. Habang binabanatan siya, sumigaw ang Lord na wala siyang ibang magawa at ang nayon daw ang pinakaimportanteng bagay sa kanya, sapat para ialok ang kamay ng anak niya sa lalaking kakikilala pa lang. Dahil dito, matapos marinig ang kanyang sinseridad, hiniling ng bayani sa Lord na huwag mag-alala. Dahil hanggat makikita niya ang hinahanap niya, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kaya't matapos ang karagdagang paglalakbay, nakarating na rin ang grupo sa nayon ng Reblin. Pagkarating nila, ang unang ginawa nila ay kumain. At dahil napakasarap ng pagkain, napagkasunduan nilang kumuha pa ng dagdag. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalakad na para bang nasa bakasyon lang. At si Lord Diluc, na naiwan sa likuran matapos mapagod sa kakahabol, ay medyo nadismaya dahil tila puro kalokohan ang inatupag ng grupo. Gayunpaman, napagpasyahan niyang sumabay na lang sa kasayahan at mag-relax na rin. Habang naglalakad, may nagkomento tungkol sa kabuluhan kaugnay ng prinsesa. Si Akali, isang mangangalakal, ang nagsabing ang pista ay isinagawa upang maikasal ang prinsesa. Dahil dito, sinabi ng isang lalaki na tila maliwanag ang kinabukasan ng ngayon. Gayunman, ang totoo ay napakataas ng pamantayan ng prinsesa, kaya wala pang nakakapasok sa kanyang panlasa. Maraming lalaki na ang nagtapat ng pag-ibig sa kanya, ngunit lahat ay tinanggihan dahil lang sa kanilang itsura. Gayunpaman, ang kasalukuyang prinsipe ay matangkad at gwapo, kaya umaasa ang dalawa na magiging maayos ang lahat. Sa pagkakataong iyon, umaasa ang bayani na hindi kamukha ng prinsesa ang kanyang ama, ngunit tiniyak ni Diluc na gwapo rin naman siya noong kabataan niya. Bigla namang naputol ang usapan nila nang may isang taong bumangga sa dalawang iba pa. At sa patuloy niyang pagtakbo, nabangga rin niya si Lord Diluc, kaya kapwa sila natumba sa lupa. Dahil dito, inalok ng bayani ang kanyang kamay para tulungan ang lalaki, na buong loob namang tinanggap. Samantalang ang isa pa ay galit na tumanggi sa tulong ng kanyang mga alalay. Ito ang prinsipe ng kaharian ng Eumillus na si Siborum. Ang dahilan ng kanyang pag-ugali ay dahil katatapos lamang siyang tanggihan, at kumakalat na ang chismis sa mga mamamayan. Si Siborum, na sanay makakarinig ng papuri tungkol sa kanyang kagandahang lalaki, ay tinawag na pangit. Kaya para mailabas ang kanyang galit, sinunggaban niya sa lieg si Diluc, at mariing tinanong kung bakit ito bumangga sa kanya. Sa kabutihang palad, dumating ang bayani upang ipagtanggol ang Lord, at dahil ang prinsipe naman ang unang bumangga sa kanila, inutusan niya itong humingi ng tawad, habang tinawag siyang pangit na hampas lupa. Para sa isang hindi kilala na basta nalang humawak sa prinsipe, agad bumunot ng mga sandata ang mga tauhan nito. Ngunit sa pagkakataong ito, alerto na ang mga babae mula sa grupo ng bayani, at gamit lamang ang kanilang mga barbecue stick, agad nilang napabagsak ang mga gwardiya. Hindi pa kailanman natawag na pangit si Sibelam ng 2 beses sa isang araw. Kaya naman, sa matinding kahihiyan at galit na tila wala sa lugar, hinugot niya ang kanyang sandata para tapusin si Lewis.
Ngunit sa mismong sandaling iyon, may biglang naghagis ng sapatos na tumama sa mukha ng prinsipe, dahilan upang matumba siya at mawalan ng malay, sa lubos na pagkabigla ng kanyang mga tauhan. Maya-maya, may isang taong bumasag ng katahimikan at nagsabing lumabas siya dahil nainis sa pagtanggi at gusto rin niyang makita kung ano ang lagay ni Siborum. Gayunman, hindi inasahan ng prinsesa ng rebelum na si Cezale na ang prinsipe ng Eumillus ay tinatakot ang kanyang ama. Ang pagtawag ng prinsesa sa Lord bilang ama ang nagbigay ng malaking gulat sa lahat na siya nga pala ay bumalik na. Napakunot noo si Siborum, iniisip kung siya nga ba talaga ang magiging biyanan niya. Ngunit sa mismong oras na binanggit niya ito, nagalit ang prinsesa. Dahil kahit hindi nila napansin, nang tanggihan si Siborum, sinunggaban nito si Diluc sa kwelyo at tinakot pa siyang papatayin. Natural, sinubukan ni Siborum na ipaliwanag na isa lamang iyong hindi pagkakaintindihan. Ngunit bilang tugon, tinanong ng prinsesa kung maniniwala kaya ang kanyang ama na nasa kaharian pa. Para protektahan ang imahe ng prinsipe, sinabi ng prinsesa na pananatilihin niyang lihim ang pangyayari. Ngunit kapalit nito, kailangan ni Siborum na agad bumalik sa kaharian na kanyang pinanggalingan. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng kastilyo ng Reblin, pasigaw na tinanong ng prinsesa kung ano ang nangyari sa kanyang ama. Lalo na't kahit hindi halata, sobrang pumayat ito na halos hindi na niya makilala. At dahil kilala ni Cezale si Diluc, labis siyang naging emosyonal. Si Lord Diluc naman ay nagsabing hindi niya maibibigay ang buong detalye, ngunit nauunawaan ng prinsesa na may dahilan siya kung bakit. Samantala, sinabi ni Diluc na may gusto siyang ipakilala kay Cecily. Ang pangalan ng taong ito ay Louis, isang lalaking mismong ang Lord ay kinikilala bilang gwapo, at halos mapangasawa na rin ng prinsesa kamakailan. Siyempre, tinanong ng dalaga kung ano ang pinagsasasabi ng kanyang ama, ngunit dahil tinanggihan na rin naman siya ng bayani, sinabi ni Diluc na huwag na siyang mag-alala. Uminit ang ulo ng grupo ni na Louis sa narinig, habang iniisip naman ni Cecily kung bakit biglang inalok ng kanyang ama ang kasal, lalo pat alam niya ang panlasa nito pagdating sa lalaki. Dahil dito, naisip niyang baka nga si Louis ang lalaking nakatadhana para sa kanya. Paglipat ng usapan, tinanong ng ama kung nagsisisi na ba si Louis na hindi siya nakipagkasal mayon na nakita na niya ang prinsesa. Nag-isip muna sandali ang bayani, dahilan upang mapuno ng pag-asa ang paligid. Ngunit agad niyang sinagot na hindi niya ito gaanong nagustuhan, dahil masyado raw itong kamukha ng Lord, na ikinatuwa naman ng mga kasama niya. Marahil sa kauna-unahang pagkakataon, naranasan ni Cecily na ma-reject ng harap-harapan. Tinawag niya si Louis na matalino, iniisip na baka may estratehiya lang ito kung bakit siya tinanggihan sa simula. Kaya hiniling niya kay Louis na alisin ang suot na kapa. Dahil kung tunay nga itong gwapo, pwede pa raw silang magpakasal. Hindi nagustuhan ni Louis ang pagiging mapilit nito at muling iginiit na wala siyang interes sa kanya, kaya huwag na siyang istorbohin. Tinawag pa niya ang ama nito na pangit at nakipag-usap ng pabalang sa prinsesa na lalo pang nagpainit ng ulo ni Cecily. Kaya iniutos ng dalaga sa kanyang mga tauhan na hulihin ang lalaking ito. Pero sa totoo lang, bahagi pa rin ito ng kanyang plano para mapatanggal ang kapa ng bayani. Sa kasamaang palad, hindi ito nagtagumpay dahil sa isang iglap lamang, tumilapon sa pader ang dalawang bantay na ipinadala niya. Kasabay ni Atrox, sinabi ni Violet na hindi kailanman makakalapit si Cecily kay Louis. Sumang-ayon naman ang bayani. At dahil ang dalawang gwardyang iyon ang pinakamahusay sa buong nayon, unti-unting ninerbyos si Cezale. At para lalong lumala, sumigaw ang ama ng dalaga, tinatanong kung ano bang iniisip nito. Lubhang nadismaya si Diluc na ganoon ang naging pagtrato ng anak niya sa panauhin na siya mismo ang nagdala. Kaya para malinaw, humingi siya ng paumanhin ng direkta sa bayani, na tinanggap naman iyon ng walang pag-aalinlangan. Habang tila nabigla ang mga bisita, inihayag ng Lord na tapusin na muna ang araw. At labis na napahiya, umalis ang prinsesa kasama ang kanyang mga bantay. Gayunpaman, bago makalabas sa pinto, binati pa rin ng dalaga ang kanyang ama sa ligtas nitong pagbabalik. Pagkatapos ay tuluyan na siyang umalis, at mabilis na tinakpan ni Diluc ang kanyang mukha, kaya tinanong ni Louis kung anong nangyari. Kahit mukhang masama ang lagay nito, agad namang tumindig ang lalaki at sinabing ayos lang siya. Sa huli, bago tuluyang makaalis ang bayani, sinabi ng Lord na may kailangan muna siyang puntahan. At dahil doon, iminungkahi niyang maglibot muna si Louis sa nayon. Dahil wala rin naman siyang ibang gagawin, pumayag ang bayani. Kinabukasan, napansin ng lahat na napakaganda ng panahon. Bukod pa roon, napakaganda rin ng mood ng bayani dahil sobrang sarap ng iniihaw niyang karne. Kaya naman nagtataka siya kung bakit sinusundan siya ng prinsesa na para bang langaw sa sabaw. Dahil isa itong prinsesa, gusto talagang malaman ni Louis kung wala ba talaga itong ibang mas mahalagang gawin. Pagkatapos mag-isip sandali, naalala ng dalaga na baka nga si Louis ang lalaking itinadhana para sa kanya. Dahil doon, medyo nagpigil siya at sinabing sinusundan lang niya ang binata dahil maaaring isa itong mapanganib na tao.
Dahil dito, sinabi ng bayani na ayos lang kung gusto niyang sumunod, basta panatilihin lang ang tamang distansya. Kaya naiinis ang dalaga at tinanong kung talagang tingin niya sa kanya ay langaw sa sabaw. Pero pag-apak niya ay may bato sa lupa, kaya nawalan siya ng balanse at nagsimulang bumagsak. Sa kabutihang palad or hindi, bumagsak si Cezale na parabang eksena sa isang romantic movie. Pero sa halip na saluhin siya, umusog lang si Lois sa gilid, dahilan para diretsyo siyang bumagsak sa lupa. At imbes tanungin kung ayos lang siya, pinaalala lang ng bayani ang sinabi niya kanina na panatilihin ang distansya. Labis ng inis si Cezale sa lahat ng nangyari, kaya tinanong niya kung ganoon ba talaga ang sinasabi sa isang taong bagong bagsak lang. Pero inilagay ng bayani ang isang panyo sa duguang ilong ng dalaga, at ipinaliwanag na ito ang dahilan kung bakit sinabihan niya itong huwag siyang sundan. Para sa kanya, masyadong clumsy si Cezale para sa isang adulto, kaya iniwan na lang niya ang panyo sa dalaga at muling sinabi na huwag na siyang sundan dahil nakakainis na ito. Pagkatapos ng usapan, agad lumapit ang mga bantay para tanungin kung ayos lang ang prinsesa. Ngunit ang nasa isip lang ni Cezale ay kung paano sa lahat ng lalaking nakilala niya, puro pagpapanggap lang ang ipinapakita ng mga ito, laging ang pinakakinis na bersyon ng sarili nila. Samantalang si Lois, kahit bastos ang paraan ng pakikitungo, ay hindi nagtatago ng kahit ano, at ang pagiging prangka nito ay lalo lang nagpapakuryoso sa kanya. Dahil doon, hindi siya nakinig sa payo ng bayani, at maya-maya ay muling sinundan ang grupo. Dahil sa eksenang naganap sa gitna ng plaza, maraming mamamayan ang nainis matapos malaman kung sino ang lalaki sa ilalim ng kapa na basta-basta na lang nakikipag-usap sa prinsesa. Sa isang punto, may isang mamamayan na naisip ang isang matibay na rason kung bakit sinusundan ni Cezale ang lalaking iyon. Agad niya itong ibinahagi sa iba. Simula pa lang, kilala na ang prinsesa bilang isang taong may obsesyon sa mga gwapong lalaki sa sobrang labis na antas. Kaya kung ganito siya kainteresado sa isang tao, iisa lang ang ibig sabihin, napakagwapo ng lalaking nasa ilalim ng kapa. Natural, paglipas ng oras ay dumilim na at sa kanyang silid sa kastilyo, nagrereklamo ang prinsesa dahil kahit buong araw niya itong sinundan, hindi pa rin niya nasilayan ang mukha ni Lois. Lalo na't sobrang sabik siyang malaman kung totoo nga bang gwapo ang binata. Para mapawi ang kanyang pagka-curious, tinanong niya ang alalay kung ano na ang mga usap-usapan tungkol kay Lois. At para sa sariling ego, umaasa siyang pangit ang lalaki. Ngunit ang sagot ng tagapaglingkod ay kabaligtaran, ayon sa mga chismis, si Lois daw ay sobrang gwapo. Pagkarinig nito, naalala ng prinsesa kung paano sa bawat lugar na puntahan niya, palaging may sumusunod sa kanya. Ngunit sa isang punto, maging ang mga mamamayan ay nagsimulang makilala ang bayani. At dahil umabot na sa prinsesa ang lakas ng mga chismis, mas mabilis pa sa dati ang tibok ng puso ni Cecily. Sapagkat sa unang pagkakataon, naniniwala siyang makikilala na niya ang isang tunay na gwapong lalaki. Samantala, kung saan man naroroon, biglang kinamot ng bayani ang kanyang tenga at inakalang may pinag-uusapan siya. Kinabukasan, nag-alala ang lahat dahil isa na lang ang natitirang skewer. Kaya napilitan ang tindero na humingi ng paumanhin sa mga customer. Tinanong ni Lois kung may naunang bumili bago sila dahil ang unang ginawa nila pagkagising ay ang tumuloy agad doon. Medyo nag-aatubili pa, ngunit ipinaliwanag na rin ng tindero. Totoo namang marami na silang nakain, pero kamakailan lang ay bihira nang lumapit ang mga cockatrice sa paligid ng nayon. Sa puntong iyon, iminungkahi ng bayani na siya na lang ang huhuli para sa tindero, ngunit agad itong tinanggihan ng mariin. Sinabi ng tindero na delikado ang mga iyon, karaniwang hinuhuli gamit ang mga bitag, at isa lang na buhay ang maaaring maglabas ng lasong hangin na makapipinsala sa iba. Kaya habang iniaalok ang huling skewer, nakiusap siya sa bayani na maghintay na lang ng kaunti, at kung suswertehin, baka may mahuli na kinabukasan. Nag-isip ng malalim si Lois, at laking gulat ng tindero nang marinig ang sagot nito, lalo lang daw siyang ginanahang hulihin ang halimaw. Dahil kung ganoon kasarap ang skewer na nakaimbak lang, mas lalo pa raw siyang sabik matikman ang bagong inihaw. At kahit gaano pa ang mga babala, dito nagsimula ang panibagong mapanganib na pakikipagsapalaran ng grupo, na muling naging dahilan para si Prinsesa Cecily, na pinagmamasdan ang lahat mula sa malayo kasama ang isang kawal, ay mapilitang sumunod. Maya-maya na, habang palubog ang araw, naglalakad ang grupo ng bayani sa isang mabatong kapatagan, habang patuloy silang sinusundan ni Cecily. Nais malaman ng mga bantay ng prinsesa kung nasaan na nga ba ang cockatrice dahil kumbinsido silang wala naman talagang naroon. Sa kabilang banda, kahit si Lois ay walang makita, pero sinabi ni Violet na nasa tamang lugar sila. Biglang narinig ang tinig ng isang kabalyero na nagsabing mas makabubuting bumalik na ang lahat sa nayon dahil palubog na ang araw. Siya si Harming, ang kapitan ng mga kabalyero ng rebelum. Dahil kasali rin ang prinsesa sa ekspedisyong ito, binanggit ng kapitan na magiging delikado ito kapag inabutan ng gabi. Ngunit sa kabila ng babala ni Harming, sinabi ng bayani na hindi siya babalik.
Bukod pa roon, kinuwestiyon niya kung bakit sila sinusundan sa simula pa lang, at kung ang hangad lang naman ng mga ito ay istorbohin sila, mas mabuting lumayo na sila. Sabi naman ng prinsesa kay Harming, ayos lang iyon. Ngunit ayaw magpakumbaba ng kabalyero sa naturang pambabastos, kaya binunot niya ang kanyang espada at tinangkang tirahin ang bayani. At least, ganoon sana sa teorya. Pero sa huling segundo, napahinto si Harming. Dahil hindi man lang gumalaw ng kahit isang pulgada ang bayani, nagtanong ang kabalyero kung napansin ba ni Lois na hindi naman talaga siya tatamaan. Gayunpaman, kahit ang hangin lang mula sa galaw ni Harming ay sapat na upang maputol ang mga puno sa paligid. Ang totoo, hindi talaga napansin ni Lois ang lahat ng iyon, at sa loob-loob niya, ay halos natataranta na siya. Sa kabila nito, sinabi ni Harming na narinig niya ang balita tungkol sa bayani na tinalo ang ilan sa kanyang mga tauhan habang siya ay wala. Dagdag pa niya, pinalampas niya si Lois dahil na rin sa habag ng mga kabalyero at pinayuhan siyang magpakita ng paggalang sa prinsesa mula ngayon. Ginawa rin niyang malinaw na sa susunod na may mangyaring kawalang-galang, tiyak na mamamatay siya. Ngunit bago pa man niya mamalayan, biglang naitabang na siya ng 2 dalaga mula sa grupo ng bayani. Sinabi ni Violet na matagal na siyang nagpapasensya, kaya tinanong niya kung sinusubok ba ni Harming ang kanyang hangganan. Nagsimula pa lang ito nang ialok ni Diluc si Lord Louis para sa kasal. Ngunit nang ipakilala ang binata kay Cecily, mismong ang prinsesang iyon ang nagtangkang patayin siya. At ngayon, maging si Harming, ang pinuno ng mga kabalyero, ay naglakas loob na tutukan ng espada si Lois. Kaya kahit gustong-gusto ni Violet na patayin silang lahat, ang parusa sa kabalyero ay isang tamang suntok ni Atrox sa mukha, gawa ng awa ng mga bulaklak. Samantala, kinuha ni Violet ang kanyang espada at hinampas ang lupa, na lumikha ng isang nakakatakot na bugso ng hangin. Dahil dito, binalaan niya ang prinsesa na walang sinuman ang may karapatang bastusin ang bayani, at ang mga bulaklak ay dapat tingnan lang ng mata. Ito ay malinaw na isang babala kaysa simpleng pakiusap, kaya labis na natakot si Cecily. Pagkatapos noon, bumalik ang mga dalaga para alamin ang kalagayan ng bayani, iniwan ang prinsesa mag-isa. Mabilis na itinakda ni Harming ang kanyang espada sa lupa nang may paninindigan at naghihintay ng utos mula sa kanyang reyna. Sa simula, hindi maintindihan ng prinsesa ang ibig sabihin nito. Pagkatapos ipinaliwanag ni Harming na ang pang-insulto sa kanya ay pang-insulto sa buong kaharian ng Rebulon. Kaya ang hinihingi ni Harming ay utos mula sa kanyang nakatataas. Isang utos para ipaglaban ang kanyang dangal hanggang kamatayan. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang palaspas sa buong kabubatan. Hindi alam ni Harming kung bakit, pero katatanggap lang niya ng isang palaspas mula sa kanyang reyna. Na may luha sa mga mata, ibinulalas ni Cecily na kung marinig niyang muling mag-usap si kabalyero tungkol sa kamatayan, siya mismo ang gagawa nito. Nanginginig ang prinsesa dahil ayaw niyang gawin yon, kaya naunawaan ni Harming ang nararamdaman ng dalaga at humingi ng tawad. Sa punto ng bayani, sabi niya ayos lang siya pero nagtatanong kung bakit hindi siya sinagip ni Violet sa simula pa lang. Sabi naman ni Atrox na nagtitiwala siya sa kakayahan ni Lois na ikinagulat niya. Kahit na tila mahina ang bayani na parang walang kwentang kalansay, pinaalala sa kanya ng dalaga na may super regeneration siya. Kaya natural na nagalit si Lois pero wala siyang ginawa dahil alam niyang matatalo siya. Balik sa pangyayari, tinawag lang ng bayani ang dalawa na magpatuloy sa paghahanap hanggang sa yumanig ang lupa na parang lindol. Medyo malayo, sumisigaw ang mga gwardiya na maghanda sa laban at inalagaan ni Harming ang prinsesa. Ngunit huli na, iginuhit ni Violet ang kanyang sandata, kaya naghintay ang grupo habang lumalabas ang ingay mula sa kabubatan. Unang lumabas ang mga maliliit na hayop, halos hilahin ang bayani kasama nila. Nalito ang isang royal guard, ngunit sigaw ng kasama niya na mag-ingat. Lalo na nang biglang lumitaw ang isang higanteng gorilya, kasing desperado ng iba. Nang handa nang tumakbo si Lois, sinabi ni Atrox na tumingin siya ng mabuti. Ang gorilyang iyon, na tila pinakamalaking banta, ay umiiyak. Mula sa loob ng kagubatan, isang malaking pero eksaktong pana ang tumalbog na parang latigo, tumagos sa halimaw na parang isang skewer. Hindi malinaw na natagpuan na ng grupo ang masarap na hayop na hinahanap nila. Ngunit walang sinuman ang nag-asang nakakakilabot pala ang hitsura ng isang cockatrice. Bagaman nakakatakot ang halimaw, may ibang pumukaw ng atensyon ng mga sundalo. Kasama ng una, may iba pang kasing nakakatakot. Kilala ang mga cockatrice bilang mga halimaw na laging nag-iisa. Kaya wala sa lugar ang dami nila na magkakasama, halos kumikilos lang ayon sa instinct. Sumigaw si Harming na protektahan ang prinsesa, at bilang pinakamalakas na gwardiya, hinarap niya ang unang lumabas. Mabilis ang atake, at matagumpay na naipagtanggol ni Harming, ngunit may malaking hirap. Kaya tinanong ng prinsesa kung ayos lang siya. Kahit gaano man ang kalagayan niya, sinabi ni Harming na hindi niya hahayaan na makahakbang ang halimaw papalapit sa prinsesa. Inaayos niya ang posisyon para gawin ang kanyang lihim na teknik, ang kanyang pinakamalakas na diskarte.
At nang lumapit ang halimaw, ipinatupad ni Harbin ang teknik na tinatawag niyang maganda at malakas na pag-ikot ng espada. Umaatungal ang halimaw, sinusubukang takutin ang kalaban, pero sumigaw ang kabalyero ng may mas matinding determinasyon. Sa gayon, nagwagi si Harbin na una siyang tumama sa halimaw. Pagkapunta ng halimaw sa lupa, lahat ng sundalo ay umatake upang samantalahin ang pagkakataon. Nakita ng cockatrice ang buong buhay nito na parang dumaan sa kanyang mga mata. Noong araw, ipinanganak ang halimaw sa isang magandang pamilya ng cockatrice. Lumaki ito na naging bata, puno ng sigla tulad ng iba pang mga kabataan. Sa isang bahagi ng buhay nito, sinalubong ito ng swerte nang magkaroon ng mabuting kasama na minahal niya ng higit sa lahat. Maayos ang lahat hanggang sa isang espesyal na araw na nagpasya ang halimaw na mag-propose ng kasal sa kanyang kapareha. Ngunit sa hindi malamang dahilan, tinanggihan siya ng mutant na manok na naging kaluluwa niya hanggang noon. Gumapang ang cockatrice sa lupa, umiiyak, nais malaman kung bakit siya tinanggihan. Sa lahat ng panahong iyon, magkasama na silang nanghuli at nagbahagi pa ng mga uod. Ngunit ang sinabi ng dati niyang kasama noong araw na iyon ay hindi siya pinapansin. Dahil paulit-ulit niyang sinabi na siya ay allergic sa mga uod, at nangod dahil dito, iniwan niya ito na umiiyak sa tabing dagat. Lahat ng alaala na ito ay bumalik habang papalapit ang mga espada ng mga sundalo. Nagsimula ang halimaw ng existential crisis, at walang awa silang inatake ng mga gwardiya, na nagdulot ng sobrang kasiyahan sa kanila dahil napabagsak nila ang isang cockatrice. Buong sigla nilang sigaw na ngayon ay makakapahinga na ng maayos ang prinsesa, na ikinagalak ni Harbin kaya ipinakita niya kay Lois kung gaano kalakas ang mga kabalyero ng rebelem. Ngunit sa panig ng bayani, lahat ng iba pang kasama ng grupo ng cockatrice ay natalo na, kaya kinilala ni Harbin na ang grupo ni Lois ay binubuo ng mga halimaw. Ngayon, ang susunod na hinto ay ang nayon, ngunit biglang muling sumulpot ang natalong halimaw, at mula sa likod ng prinsesa, naglabas ito ng makapal na ulap ng lason. Dahil sa gas, hindi na makita ng kapitan sa gabi ang unahan. At kung mahirap na para sa isang bihasa tulad ni Cecily, na aksidenteng nakalanghap ng konti, mas lalong naging masama ang kalagayan niya. Ngunit bago siya mawala ng malay, tumawid ang mga paa ng isang kalansay sa ulap. Dinakip ni Lewis ang paghinga ni Cecily habang marahang tinatanong kung ayos lang siya. Diretso siyang lumapit sa halimaw sa harap, tinawag ang halimaw. Tinanong niya kung bakit ito umatake sa prinsesa sa likod ng tulad ng isang duwag, prinsesang walang silbi, mahina, at walang kwenta. Sinabi ni Lewis na tinatawag siyang prinsesa, ngunit ang ginagawa lang nito ay sayangin ang pagkain, na lalo lamang nagpapahirap sa panahon. Ngunit sinabi rin niya na kahit ang mga halimaw ay dapat may common sense, kaya tinanong kung sino ang pumayag na kumilos ito nang walang pananagutan, at kung iniisip ba ng halimaw na umiikot ang mundo sa kanya. Ito ang sensitibong punto dahil ito rin ang sinabi ng dati nitong kasama nang iwanan siya. Labis ang stress ng cockatrice na ito kaya umiyak ito at sumugod, sinasabing hindi mauunawaan ng mga tao ang kanyang pagmamahal. Habang tumatakbo, ang iniisip lang ng halimaw ay walang makakaunawa sa kanyang pag-ibig. Ngunit nang maubos na ang kanyang lakas, tuluyan itong bumagsak, talo. Mabilis na ininspeksyon ng mga gwardiya at kinumpirma na tumigil na sa paghinga ang halimaw. Dahil dito, naintindihan ito bilang sariling pagkukulang ng kapitan, at hindi mawari kung paano nalaman ni Lewis na nasa huling hininga na ang halimaw. Bukod pa rito, para makontrol ang ganoong lakas, naniniwala si Harbin na marahil normal na ang ganitong antas ng kalmado para sa isang katulad niya. Ngunit ngayon, nais na rin ni Harbin malaman kung anong klaseng kapangyarihan ang taglay ni Lewis. Habang pinipisil-pisil ng bayani ang tubig sa kanyang mukha, dumating si Cecily, nagtatanong kung ano ang gusto niya. Sa ilang kadahilanan, hindi maintindihan ng prinsesa na sumugod si Lewis sa nakalalasong gas para iligtas siya. At ngayon, naisip iyon, hindi rin alam ng bida kung bakit hindi siya naapektuhan. Gayunpaman, nagpatuloy si Cecily at sinabi na dahil sa ginawa ni Lewis, gagarantiyahan niya ang anumang hiling nito. Pero ang tugon ng bayani ay pagtawag sa kanya ng bastos. Sapagkat kapag may sumagip sa buhay mo, dapat magpasalamat ka, hindi magtanong kung ano ang gusto ng tumulong. Kaya hiningi ni Lewis sa bastos na prinsesa na makinig ng mabuti. Mula ngayon, sa pagkagulat niya, sinabi niyang huwag nang makialam sa kanyang mga gawain. At umalis ang grupo, bitbit ang mga halimaw, habang sinasabi ni Lewis na iyon ang gusto niya. Makaraan ng ilang segundo, sumigaw si Cecily, sinasabing hindi niya sinabi na interesado siya sa kanya. Labing irita sa buong kumpiyansang iyon, tinanong niya si Harbin kung mukhang interesado siya sa baliw na iyon. At nagreklamo siya, sinasabi na siya ang pinakamagandang babae sa mundo at wala siyang interes sa kahit sino, habang nag-enjoy lang ang kapitan sa tagpo. Pagbalik sa nayon, dahil sa malaking huli ng bida, sagana ang hapunan. Isa si Diluc sa mga nagkain ng marami sa pagkakataong iyon, pero pinagsabihan siya ng mga babae sa grupo ng bayani na tigilan na ang kakaibang ingay dahil nakakasira ito ng kanilang gana.
Dahil dito, tinanong ng ama ni Cezali ang bayani na kitang-kitang mas desperadong kumain. Ngunit para sa mga babaeng ito na umiibig, kahit anong pagkakamali ni Lewis ay itinuturing nilang tagumpay. Balik sa mga mahalagang bagay, tinanong ng bayani kung nasaan si Diluc nitong mga nakaraang oras na sinabi nitong lalabas lang sandali. Sabi ng dating Panginoon, dumaan siya sa mahirap na panahon at pagkatapos ng ilang paghihirap, nagpapasalamat siya sa ating bayani. Dahil sa kanya, masaya ang nayon ngayon. Higit pa rito, nagpapasalamat si Diluc kay Lewis sa pagliligtas sa buhay ng kanyang anak na babae, ang taong pinakamahalaga sa kanya. Dahil sa sobrang pasasalamat, hiniling ng bayani na matanggap ang mapa. Pero sinabi ni Diluc na hawak na yon ni Lewis, kaya medyo naiinis ito, na parang hindi ibibigay ng matanda. Para linawin, sinubukan pa ni Diluc ipaliwanag kung ano ang mapa, pero napansin ng bayani ang pagkain kaya kinausap na lang ang mga babae. Sa huli, sumuko na si Diluc sa pakikipag-usap sa bayani dahil tingin niya sayang lang ang oras. Habang may bangkete sa loob ng nayon. Sa labas naman, may tumatawag sa kanyang Panginoon at sinabi niyang inihanda na niya ang hinihingi. Kaya tinawag ng Panginoong Slim ang kanyang mga tauhan na magtungo na agad sa nayon ng Reblim, na sinasabi niyang ay kanyang karapatan.